Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2701-2720. Kabanata 2701. Walang way out. Sinira ng hindi kapani-pani walang puwersa ang lahat ng bagay sa karagatan at napakasindik na parang mapapasingaw nito ang buong karagatan. Nasa unahan si Deathfiend at ang iba pa, at napagtanto nila na nasa panganib sila. Kaya naman, mabilis nilang pinangalagaan ang kanilang sarili gamit ang kanilang impenetrable armor at ang kanilang mga banal na kasangkapan. Sa kasamaang palad, ang pag-atake ay masyadong malakas, at marami ang napaatras. Sila ay malubhang nasugatan, maging ang mga manlalaban na kasing kapangyarihan ni Donald ay nasugatan din. Sa kabutihang palad, ang kanilang impenetrable armor at mga banal na kasangkapan ay nakakuha ng kaunting pinsala para sa kanila at naprotektahan sila. Gayunpaman, nanatiling hindi nasaktan si Deathfiend at ang kanyang mga kaibigan. Nakainom sila ng dugo ng mga Diyos mula sa Restricted Area 76, kaya ang kanilang pisikal na katangian ay higit pa sa normal na tao. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay nakayanan ang pag-atake at naging immune sa mga mapaminsalang epekto ng uhog. Si Edmund, na nakabisado ang Iron Golem Technique, ay nakaligtas din ng walang gasgas. Sa kabilang panig ng karagatan, sinusuri ng Lab of God si Deathfiend at ang iba pa. Gumawa si Dr. Erebus ng isang sistema na partikular para sa layuning malaman kung ang kanilang kalaban ay Diyos mula sa Restricted Area 76. Oo, sila yon. Sila ay Diyos mula sa Restricted Area 76. Nag-react ang mga makina ni Dr. Erebus sa kanilang dugo, kaya dapat sila ay Diyos. Kanina, naghinala sila dahil sinuri nila ang mga divine tool at ang impenetrable armor. Ngayon, kumbinsido sila na tama ang kanilang mga hypotheses. Hindi nila maaaring malaman na si Deathfiend at ang iba ay umiinom lang ng dugo ng Diyos. Tiyak na hindi nila inasahan na napakalakas ng dugo kaya binago nito ang kanilang pisikal na katangian. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sinasadyang nalinlang ang Lab of Gods. Paano iyon? Si Mr. X ay lubos na nalilito. Ano ang nangyayari? Bakit tutulungan ng mga Diyos mula sa Restricted Area 76 ang mga Erudian? Hindi ba dapat sinasamantala nila ang sitwasyon at kinukuha nila si Erudia? Paano naging ganito ang mga bagay? Ito ay hindi magkaroon ng anumang kahulugan sa lahat. Sa kabila ng mga pahiwatig na nakita niya kanina, inisip pa rin ni Mr. X na hindi tutulungan ng Diyos mula sa Restricted Area 76 si Erudia. Sigurado siyang nagkamali ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, pinatay ng ebidensya at ulat ng dugo ang kanyang hinala. Lalo siyang naguluhan at sumakit ang ulo niya. Pakiramdam niya ay sisabog na ang kanyang isip. Sa kabilang side, matapos ilabas ang puro enerhiya ng Leviathans, halos lahat ng nasa harapan nila ay nawasak. Ang alon ng enerhiya na iyon ay lubhang nasugatan ang mga sundalo ni Erudia at ang mga mula sa lahat ng iba pang mga bansa. Hindi lang nila nakayanan ang puwersang iyon sa kabila ng pagkalat at pag-atres kanina. Sa pagtatapos ng araw, marami ang hindi nakalabas sa hanay ng pagpapaputok sa oras. Kaya nga ang kanilang mga barko ay nawasak, at sila ay napatay. Isa itong masaker sa karagatan. Nadungisan ng pulang-pula na dugo ang buong karagatan at napuno ng paghihirap ang hangin. Patuloy na umatras, hindi kayang maghinay-hinay o magluksa si Craig sa mga nasawi niyang kasamahan. Kailangan niyang umatras ng mabilis dahil tatama na sa kanila ang susunod na alon. Boom! Boom! Gaya ng pinaghihinalaang, ang mga Leviathan ay muling nag-iipon ng kanilang lakas. Sila ay kumalat din upang masakop ang higit pang mga lugar,
at ang kanilang pag-atake ay dumarating sa mas maraming biktima. Walang makakaalis sa hanay ng pag-atake na iyon, at hindi maiisip ang nasawi. Walang paraan palabas. Para sa isang sandali doon, lahat ay nasa awa ng Leviathans. Ganyan kay-tikot si Dr. Erebus. Hindi lang siya naghalo ng mga jinn at bloodline para makalikha ng kanyang mga halimaw. Gumamit din siya ng teknolohiya na mas advanced kaysa sa kung ano ang maya-alok ng mundo. Habang sumusulong ang Leviathans, inihanda nito ang sarili para sa lahat ng sumasaklaw na pag-atake nito na maaaring magwasak sa lahat at lahat. Ang hukbo ng World Alliance ay walang magawa tungkol doon. Hindi sila makalapit sa Leviathans, at hindi mahalaga kung magagawa nila. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang bagay na kasing lakas ng mga banal na kasangkapan ay hindi makakapasok ng buo sa mga Leviathan at maabot ang mga nakamamatay na punto nito. Kaya naman, walang pagpipilian ang hukbo kundi ang patuloy na umatras. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa baybayin at bumaba sa kanilang mga barko. Lahat ay mukhang malungkot. Alam nila na ang lakas ng Leviathans ay hindi tulad ng dati. Walang silbi ang diskarte ng hukbo at mga depensibong perimeter laban sa mga Leviathan na iyon. Mahuhulog si Erudia pagkarating nila sa dalampasigan. Hindi mabilang na mamamayan ang mawawalan ng buhay, at maraming gusali ang mawawasak. Kumalma ka. Dapat tayong manatiling kalmado. Dapat may solusyon. Sinusubukan ng lahat ang kanilang makakaya upang makabuo ng solusyon, ngunit ano ang maaari nilang gawin upang maibalik ang mga bagay ngunit hindi maiwasan ang pagkawasak. Mabilis na lumalapit ang mga Leviathan, at wala pang 5,000 metro ang layo nila sa sandaling iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2702. Alam ko kung paano sila bitag. Nasa loob sila at maaaring umatake muli. Tulad ng pinaghihinalaang, nagsimula silang maghiyumang muli, at tila sasalakayin nila ang baybayin. Boom! Boom! Ang talagang magagawa ng sino man ay patuloy na umatras. Walang ibang magawa. Boom! Boom! Ang baybayin ay nagtiis ng isang mapangwasak na pag-atake, at ang pagkawala na natamo ay napakalaking. Ang mga miyembro ng Lab of Gods ay ngiting parang mga baliw nang makita nila kung gaano hindi nasisira ang mga Leviathan. Ngayon, naiintindihan mo ba kung gaano kalakas ang mga Leviathan? Walang uobra laban sa kanila, at luluhod tayo sa ating mga kaaway sa pinakamalakas nating pag-atake. Excited na sigaw ni Mr. X nang makita niya kung paano nilalaro ang lahat. Wala nang saysay na ilihim pa ang anumang bagay, at mas mabuting umatake na lang ng direkta. Lahat ng iba ay nabigo, at sa puntong iyon, tiyak na malalantad ang Lab of Gods. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, mas mabuting umalis na lang sa anino at nagpadala habang ipinapalagay ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga miyembro ng Lab of Gods. Masyadong makapangyarihan ang mga Leviathan. Ang kanilang susunod na pag-atake ay nagpalays sa espasyo, at sila ay makakarating sa lupain pagkatapos. Ang mga Leviathan ay napakalakas na ito ay lampas sa imahinasyon. Maging si Zarain ay medyo natigilan. Ibinahagi nila ang lahat ng natuklasan nila kay Shield ng real-time. Si Shield at ang iba pang mga organisasyon sa Zarain ay may sensinang nagsasaliksik tungkol sa bagay na ito. Sinusubukan nilang hanapin ang kahinaan ng Leviathans. Lihim din silang nakahinga ng maluwag na naglakbay sa kanilang hukbo upang tumulong. Mas mabuting makipagsanib puwersa sa ibang bahagi ng mundo kaysa harapin ang banta ng mag-isa. Walang magawa ang lahat habang pinapanood ang pagsalakay ng mga Leviathan sa bansa. Sa sandaling iyon, nagreklamo si Gabriel, kung mayroon lang tayong magagawa para ihatid ang war machine na iyon sa Prison of Darkness na itinayo ng ating mga ninuno. Ang mga halimaw na ito ay napakalaki upang magkasya doon, sagot ni Eustace na nakakulong noon sa Prison of Darkness. Kung talagang mayroon silang Prison of Darkness na napakalaki, maaari nilang itulak ang lahat ng Leviathans sa loob at ikulong ang mga halimaw na iyon. Alam ng mga garrison kung gaano kalakas ang Prison of Darkness at kumpiyansa silang mabibigkas ang mga Leviathan na iyon. Atake na naman tayo. Hindi natin kayang hayaan silang mapalapit pa. Si Deathfiend, ang kanyang mga kaibigan, at ang iba pang eksperto sa pakikipaglaban mula sa Cardinal Hall ay sabay na sumigaw. Tambangan natin sila at gagawin natin ang lahat para patayin sila. Lalong nagpanik ang lahat sa pangalawa.
Inatasan sila ni Levi ng kanilang mga misyon, at binaygo nila siya. Kailangan nilang balikan ang mga bagay-bagay, kung hindi, mahihiya silang makita siyang muli. Okay, lahat ng volunteers ay susundan ako. Hindi natin sila matatalo sa ating mga barko, ngunit maaari nating subukang salakayin sila sa ilalim ng tubig. Ipinadala ni Craig at ng iba pa ang bawat lalaking magagamit sa labanang iyon. Malugod nilang ibubuwis ang kanilang buhay upang harapin ang kahit katiting na pinsala sa mga Leviathan. Aatake din tayo. At least, magkakaroon tayo ng pagkakataong matukoy ang kahinaan ng Leviathans. Ang mga mandirigma mula sa ibang bansa ay tumunog din. Isasakripisyo din nila ang kanilang sarili para harapin ang banta. Nagsama-sama si Craig at ang iba pang mga pinuno upang makabuo ng solusyon sa lalong madaling panahon. Kung wala silang maisip sa loob ng susunod na 30 minuto, malamang na ang kanilang mga tauhan ay mamamatay lahat. Kailangan natin ng solusyon. Mayroon bang anumang mga mungkahi? Halika, mapilit na sigaw ni Craig. Kung gaano kahirap ang sitwasyon, hindi gumagana ang kanyang isip. Nasa bingit na siya ng pagkasira ng sandaling iyon. Ang iba ay hindi mas mahusay, alinman. Sa sandaling iyon, pinangunahan ni Gary ang kanyang mga tauhan. Siya ang may pananagutan sa paglikas sa mga tao, at naubos niya ang lahat ng mga nahukay na ibinigay sa kanya. Ito ay halos hindi sapat. Pansamantalang stable lamang ang kondisyon ng kanilang mga lalaki. Nagmadali siya upang suportahan ang mga pinuno at alamin kung matutulungan niya sila. May nangyari bang mali? Si Gary ay lubos na natulala. Noong una, inakala niya na sila ay nasa kalamangan dahil nabawi na nila ang kontrol sa karagatan. Hindi niya inaasahan na magiging masama ang lahat. Ano na ang status ngayon? Tanong ni Gary. Sinabi sa kanya ng iba ang lahat tungkol sa kung paano umunlad ang Leviathans. Wala tayong paraan para labanan sila o ipagtanggol ang ating sarili laban sa kanilang pag-atake. Labagin nila ang ating barikada sa lalong madaling panahon, at wala tayong magagawa tungkol dito. Ang mga miyembro ng sinaunang Garrison clan ay nagsabi na ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang banta na ito ay maaaring sundin ang mga halimaw na iyon. Pagkatapos nito, maaari tayong maglaan ng oras para malaman kung paano sila haharapin, ngunit, paliwanag ni Nicholas. Biglang nagningning ang mga mata ni Gary, at sinabi niyang, "Teka, sinabi mo bang kailangan nating ikulong? Alam ko kung ano ang magagawa natin." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2703. Project Atlantis. Ang mga salitang iyon ay nagtipon sa lahat sa paligid. Ano ito? Napalingon ang lahat. Sila ay tila sabik na tulad ng mga lobo na sa wakas ay nakahanap ng makakain pagkatapos magutom ng ilang araw. Ito ay napakabaliw na ang kanilang mga mata ay lalabas sa kanilang mga socket kung ito ay pisikal na posible. Naaalala mo pa ba ang Project Atlantis ni Erudia mula 15 taon na ang nakararaan? Tanong ni Gary. Agad namang tumango si Chandler at sumagot, "Of course I do." May ibang pangalan ang proyektong iyon, at tinawag ito ng ilan na Dragon Palace Project. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang nauna sa akin ay ang nagpasimula nito. Lahat ng iba pang Erudian ay tumango. Marami ang walang kamalayan sa pagkakaroon ng proyektong iyon, ngunit alam ng mga pinuno ng Dragonites ang lahat tungkol dito. Tumango si Gary. Iyon ang maalamat na proyekto sa ilalim ng dagat na nagudyok sa 800,000 Erudian na mawala sa loob ng 6 na mahabang taon. Hindi alam ng kanilang mga kaibigan o ng kanilang pamilya kung nasaan sila, at para silang nawala sa hangin. Sa totoo lang, nagtatrabaho sila sa proyektong ito. Oo, alam ko ang tungkol dito. Ang proyektong iyon ay tuluyang na-scrap sa kalagitnaan dahil ito ay masyadong malaki. Ang teknolohiya, panonood, at pananalapi noong panahong iyon ay hindi sapat, kaya kinailangang iwanan ang proyekto. Karamihan sa mga pinuno ay nalilito pa rin sa sandaling iyon. So ano nga ba ang Project Atlantis? Iyan ang tanong ng lahat. Talagang komplikado. Ang diwa nito ay isang proyekto upang bumuo ng isang napakalaking base ng pagsasanay sa ilalim ng dagat na gagamitin para sa paggalugad sa karagatan. Sa mga tuntunin ng karaniwang tao, karaniwang sinusubukang lumikha ng isang imperyo ng dagat na katulad ng maalamat sa lungsod ng Atlantis, sagot ni Gary. Sa aking mga nakalap,
Ang pangunahing istruktura ng Project Atlantis ay natapos bago ang proyekto ay binasura. Ito ay isang maze sa ibaba, at walang aalis sa lugar na walang mapa. Walang nakakaalam ng pangkalahatang lokasyon ng proyekto. Ang impormasyong iyon ay nasa isang selyadong folder pa rin. Alam na agad ni Craig ang sasabihin ni Gary. Nagtanong ang una, "So, sinasabi mo na maaari nating makita ang mga war machine sa lokasyong iyon at mabitag sila doon?" Eksakto. Hindi natin sila mabitag magpakailanman, ngunit ito man ay bibilhin tayo ng ilang oras. Narinig ko na ang base ng pagsasanay para sa Project Atlantis ay karaniwang selyado, at ang mga Leviathan ay mahihirapang makapasok. Alam ko rin na ang lokasyon ng proyektong ito ay sobrang lihim. Ang pinakamagandang bahagi ay ang lugar ay nilagyan ng mga aparatong pangjamang, kaya ang mga taong kumokontrol sa mga Leviathan na iyon, kung mayroon man, ay hindi makakapagpadala ng mga tagubilin sa mga war machine na iyon. Kaya, maaari nating hawakan ang mga Leviathans doon ng matagal. With that, natapos na ipaliwanag ni Gary ang kanyang plano. Agad na nagningning ang mga mata ng karamihan. Nagkaroon ng pag-asa. Maaari nilang bitag pansamantala ang mga Leviathan at maglaan ng ilang oras upang malaman kung paano sila papatayin. Ipapadala ko ang aking mga tauhan upang kunin ang mga folder na naglalaman ng impormasyon ng Project Atlantis. Alam natin ang lokasyon nito sa lalong madaling panahon. Ang tanging hamon na natitira ay linlanggan ang mga Leviathan na pumunta sa lokasyong iyon, sabi ni Gary. Pagkasabi noon ay umalis na siya para kunin ang mga folder. Personal niyang haharapin ang bagay na iyon. Pagkaalis niya, kumunot ang noo ni Craig at mamulong, maaaring maging kapakipakinabang sa atin ang kasalukuyang sitwasyon. Sigurado akong napansin ng lahat na ang mga Leviathan ay nanatiling malapit sa isa't isa upang tipunin ang lahat ng kanilang lakas sa isang punto. Kung maaari nating maakit ang isa sa mga Leviathans, ang iba ay susunod. Ang hamon sa kamay ay para malaman kung paano sila maakit. Kung talagang kinokontrol sila, ang gawaing ito ay magiging mas mahirap. Maaaring tama pa ring sabihin na ito ay isang gawain na halos imposible. Nagsimulang magbulungan ang iba. Iyon ay talagang isang madaling gawa. Kumusta ang mga bagay sa larangan ng digmaan? Tanong ni Craig. Labis kaming nataranta. Hindi natin sila kayang labanan o hindi man lang mapanatili ang ating paninindigan. Lahat ay naglalabas ng lahat, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang bunga. Ang pinakamahusay na magagawa ng sino man ay pabagalin ang mga Leviathan na iyon. Malungkot na napabuntong hininga ang lahat. Ang sitwasyon noong panahong iyon ay nag-iwan sa kanilang lahat ng mabigat na puso. Kung ganoon, mas madaling dayin sila para sundan tayo, sagot ni Craig na biglang tumawa ng malakas. Nalito ang lahat at nagtulak sa kanila na lumingon sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2704. Ganap na kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Craig, paano sa palagay mo tatasa ng ating mga kaaway ang kasalukuyang sitwasyon ng labanan. Sigurado ako na wala silang dapat ikatakot dahil maaari nilang durugan ang anumang bagay sa kanilang paraan sa war machines. Anumang depensa ay madudurog na parang isang piraso ng papel sa harap ng malupit na lakas, naiintindihan ko na. Sinasabi mo na ang ating mga kaaway ay sobrang kumpiyansa sa kanilang mga kakayahan, kaya pupunta sila dito para tingnan ang mga pangyayari kahit alam na nila na nagse-set up tayo sa kanila dahil hindi sila natatakot sa atin. Humanga si Craig. Eksakto. Iyan ang mentalidad ng ating mga kalaban. Kukunin nila ang pain basta't subukan natin silang akitin. Hindi mahalaga sa kanila kahit na lumihis sila sa kanilang nakakasakit na landas. Pagkatapos ng lahat, nasa ilalim sila ng impresyon na ang pagsakop kay Erudia ay nalalapit na. Matapos tapusin ang plano, nakipag-ugnayan si Craig kay Gabriel at sa iba pa para ipaalam sa kanila ang plano. Hiniling ni Craig na panatilihin nila ang kanilang lakas habang hinaharas ang mga kaaway sa pagtatangkang bumili ng maraming oras. Samantala, na-access ni Gary ang nagtanong ng sikretong file. Huminga siya ng malalim nang makita ang nilalaman ng Atlantis Project. Gayunpaman, hindi iyon ang oras upang suriin ang materyal. Sa halip, dali-dali niyang kinumpirma ang tamang destinasyon at inisip ang lokasyon sa mapa. Pagkatapos ay binalak niya ang ruta, ang paraan ng pagpasok sa pagdating, at ilang iba pang kaugnay na isyu.
20 minuto na ang lumipas nang matapos si Gary sa pagtugon sa lahat ng problema. Batid niya ang hindi mabilang na namatay na sasapit sa kanilang panig kung mapipilitin silang baguhin ang kanilang mga taktika pagkatapos. Kailangan nating lumipat sa lugar na ito ng magkasama. Tayo'y tumakas ayon sa nakatakdang ruta. Aakitin natin ang lahat ng war machine doon at bitay sila. Ipinaabot ni Craig at ng iba pa ang mensahe kay Gabriel. Di nagtagal, ang lahat ay nagsimulang tumakas ayon sa pinagpasyang landas. Ang destinasyon ay patungo sa dagat sa halip na sa lupa. Lumipat ang lahat patungo sa lokasyong itinalaga, kasunod ng pangunguna ni Gabriel habang sila ay tumakas patungo sa Bayview, maliban kay Craig at sa iba pang sumunod sa grupo. Ang mga Leviathan ay natulala at sa isang saglit na pagkawala dahil sa hindi regular na diskarte ng kanilang mga kaaway. Hindi nila maarak ang intensyon ng kanilang mga kaaway na tumakbo sa kanang bahagi sa gitna ng labanan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nagtatakang Leviathan ay naiwan na walang nakikitang kalaban dahil ang tanging nasa unahan nila ay ang baybayin. Ibinahagi ni G. X at ng iba pang miyembro ng Lab of Gods ang mga kabuluhan ng Leviathans. Anong nangyari? Bakit sila tumatakas? Isa ba ito sa mga plano nila? Sinusubukan ba nilang akitin ang mga Leviathan? Ganyan dapat. Isa itong bitag. Isang mainit na talakayan ang sumiklab sa grupo. Wala tayong dapat ikatakot, kahit na ito ay isang setup. Niwala silang paraan para kontrahin ang mga Leviathans. Anumang pakana na kanilang binabalak ay maaari lamang maging walang laman na pag-uusap sa harap ng ganap na kapangyarihan. Paano kung balak nilang bitagin ang mga Leviathans? Mayroon bang lugar na maaaring magkulong sa 3,000 Leviathan sa mundong ito? Sa tingin ko ay hindi. Ang lahat ay agad na nakumbinsi sa pagsasalita. Tama na yan. Dapat nating sundin. Sinusundan ba natin sila para makita kung ano ang ginagawa nila? Hindi sa banggitin, nakita ko ang mga miyembro ng sinaunang Garrison Clan at Sacred Organization na nanguna sa pagtakas. Pinaghihinalaan ko na sinubukan nilang makipagbalikan sa iba pang mga Diyos mula sa Restricted Area 76. Nagningning ang mga mata ni Mr. May punto ka. Maaari lamang silang umasa sa mga Diyos mula sa Restricted Area 76 ngayon. Kahit na nag-cross ang landas namin ng mga Diyos, ang kanilang mga elite ay hindi pa lumilitaw. Baka sinusubukan nilang magkita. Kung ganoon, talagang hindi natin sila dapat pabayaan kahit na malapit na tayo sa baybayin ng Erudia. Sasakupan natin ang lugar na ito sa madaling panahon, pagkatapos ng lahat. Iutos mo ang lahat ng Leviathan na habulin ang aming mga kaaway. Bilisan mo. Huwag hayaan silang makatakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2705. Nawawalang Leviathans. Tandaan na sundan sila ngunit huwag silang atakihin o guluhin. Ang aming motibo ay para malaman kung ano ang kanilang ginagawa, paalala ni Mr. X. Si Craig ay talagang gumagawa din ng isang masamang hakbang. Pumupusta sila sa mga Leviathan para sundan sila. Kung hindi, malubha ang kapalaran ni Erudia. Si Craig at ang iba ay nabalisa nang makita nilang nananatili ang mga Leviathan. Sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag nang habulin sila ng mga Leviathan na iyon habang nasa kalagitnaan ng kanilang plano dahil nakuha na ng mga Leviathan ang kanilang sakit at nakapasok sa bitag. Ang sumunod na lang nilang gawin ay akitin ang mga Leviathan sa itinalagang lokasyon. Anong nangyayari? Si Levi, na nakatayo sa di kalayuan, ay natigilan. Hinahabol niya ang grupo kasama ang Mutant number 13 at Fearsome 4 hanggang makarating sila sa coastal area. Hiniling ni Levi sa iba na ipagpatuloy ang paghahanap sa Lab of Gods habang lihim niyang pinagmamasdan ang mga pangyayari. Naghihintay siya ng pagkakataon para makakilos dahil alam niya ang kakilakilabot na kapangyarihan ng mga Leviathan sa pagdurog sa lahat ng bagay sa kanilang paraan. Walang ibang pagpipilian si Levi kundi ang ipagsapalaran ang kanyang sarili upang iligtas ang araw dahil ang lahat ay nahuli sa isang masikip na lugar. Nagpasya siyang istorbohin ang sarili sa anumang problemang maaaring mangyari sa hinaharap dahil ang bansa ay haharap sa pagkamatay kung siya ay tatayo at walang gagawin sa paglipas ng sandali na iyon. Aksyon pa lang niya ay biglang tumakas ang grupo sa ibang direksyon. Lahat ng Leviathans ay nag-alinlangan lang ng isang segundo bago sila hinabol. Nagulat si Levi sa kanyang nakita.
Siya ay naiwan na may isang pagpipilian lamang na sundin ang karamihan ng tao dahil nabigo siyang maunawaan ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang oras sa ibabaw ng dagat, pinaandar ng lahat ang sasakyan sa ilalim ng dagat at sumisid sa malalim na dagat. Ang modernong teknolohiya ay napaka-advance na ang sasakyan sa ilalim ng dagat ay maaaring maglakbay sa ilalim ng malalim na dagat nang hindi apektado ng presyo ng tubig. Ang nangungunang tropa ay tumakas ayon sa nakaplanong ruta habang ang ganap na nagbago ng mga Leviathan ay sumunod na malapit sa likuran nila sa napakabilis. Sumusunod sa likod ng dalawang puwersa ay si Levi, na may lumalaking kuryosidad tungkol sa patuloy na mga pangyayari. Habang lumilipas ang panahon, mas tumitindi ang tensyon sa kapaligiran sa bawat panig ng pagtugis. Nagtataka ang Lab of Gods tungkol sa destinasyon. Sa kabila ng paggalugad ng maraming lugar, mayroon pa ring hindi mabilang na mga lugar na hindi natuklasan sa mundong ito. Bilang halimbawa, wala silang ideya kung saan sila patungo sa sandaling iyon. Si Craig at ang iba ay nasa tenterhooks, inaasahan ang pagiging praktikal ng kanilang plano. Hindi nagtagal, si Levi sa isang ganap na madilim na lugar, kasunod ang grupo sa unahan niya. Malamang, narating na niya ang mas malalim na bahagi ng dagat. Hindi nakatagpo si Levi ng anumang hadlang sa kanyang paglalakbay. Nag-alinlangan siya na kahit kailan nilalang sa malalim na dagat ay magiging hanggal na hindi tumatakas sa paningin ng mga Leviathans. Sa sandaling iyon, naputol ang signal ng komunikasyon ng hukbo sa pangunguna ni Gabriel. Hindi na sila makapagtatag ng pakikipag-ugnayan sa lahat ng mga tagalabas. Sa kabila noon, nanatiling kalmado ang hukbo dahil bahagi iyon ng plano ni Gary. Ang mahiwagang pagbabago sa magnetic field sa lugar na iyon ay mapipigilan ang anumang signal na may padala palabas. Pinili nilang isagawa ang proyekto ng Atlantis doon para sa partikular na dahilan. Ang kanilang layunin ay upang magtago mula sa kanilang mga kaaway. Dahil idinetalya ni Gary ang ruta ng paglalakbay sa buong hukbo ng maaga, ang biglaang pagkawala ng signal ng komunikasyon ay hindi nagulat sa sinumang miyembro ng tropa dahil kailangan lang nilang gawin ay sundin ang landas sa mapa. Habang ang hukbo ay patuloy na umuusad ng mahinahon, ang kabaligtaran ay masasabi para sa kanilang mga kaaway. Ang mga Leviathan ay nawala ang kanilang mga signal ng komunikasyon sa pagpasok sa lugar. Ang mga miyembro ng Lab of Gods ay nabigla nang hindi sila makakonekta sa Leviathans. Anong nangyayari? Bakit tayo nawawalan ng kontrol? Ano ang mali sa koneksyon? Sa pagkakataong ito, gaano man kahirap ang pagsisikap ng mga miyembro ng Lab of Gods na utusan ang Leviathans, ang kanilang pagsisikap ay walang kabuluhan. Saan sila nagpunta? Nako, may mali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2706. Nakulong si Levi. Si Mr. X ay dumating sa isang paghahayag kaagad. Sila ay nahaharap sa isang hindi inaasahang suliranin dahil ang balangkas na kinuha nila ng basta-basta ay naging isang malaking bahagi. Ay hindi, magpadala ng isang tao upang siyasatin ang lokasyon kung saan nawala kaagad ang mga Leviathans. Gusto ko ng ulat sa sitwasyon sa lalong madaling panahon. Lahat ng tao sa Lab of Gods ay nakaramdam ng insecure ngayon. Nag-aalala sila sa kabila ng pag-alam sa hindi pagkasira ng Leviathans. Kahit na ang mga Leviathan ay nadiskonekta mula sa Lab of Gods, sumunod sila sa kanilang huling utos, na habulin ang tumakas na hukbo sa unahan nila at hindi sila atakihin. Sa pagtapak sa mga takong ng Leviathans, naramdaman ni Levi ang kakaibang lugar din. Ang lugar na iyon ay napuno ng mataas na antas ng hindi maayos na enerhiya. Damang-dama niya ang mga pagbabago sa kanyang paligid kaysa sa iba habang siya ay naglalakbay ng walang sasakyan sa ilalim ng dagat, hindi katulad ng iba. Ang kasunod na paglalakbay ay naging mas mahirap pagkatapos na dumaan sa zone. Ilang sasakyan sa ilalim ng dagat ang napinsala dahil sa mga hadlang sa kanilang daan. Samantala, winasak ng mga Leviathan ang lahat ng bagay na humahadlang sa kanilang daraanan gamit ang kanilang malalaking katawan. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumawak ang paningin ng lahat ng lumiwanag ang kapaligiran sa kanilang paligid. Ang eksenang pumasok sa kanilang mga tanawin ay nabigla sa kanila nang lumitaw sa kanilang mga mata ang isang napakalalim na base ng dagat. Ang laki ng mga gusali ay naging dahilan upang magmukhang maliliit ang mga Leviathan. Ang lugar na iyon ay maaaring naglalaman ng 30,000 Leviathans,
hindi binanggit ang 1,300 lamang sa kanila. Ang engrandi ng mga istruktura sa baseng iyon ay magiging isang kamangha-manghang pagtuklas sa sangkatauhan kung ang impormasyong iyon ay naiulat sa publiko. Gayunpaman, iyon ay Eastford Dragon Palace project ni Erudia. Sa pagdating nila sa training base, si Gabriel at ang iba pa ay naglabas ng isang koleksyon ng mga unmanned drone ayon sa tagubilin na makipagsapalaran ng mas malapit sa deep sea training base. Samantala, mabilis silang umalis gamit ang isang lihim na lagusan. Ang tunnel na iyon ay isang backup na tampok sa Eastford Dragon Palace project na nilayon bilang isang ruta ng pagtakas o para sa mga lihim na layunin. Minarkahan ni Gary ang lagusan sa mapa para umatras si Gabriel at ang iba pang tropa gamit ang landas na iyon. Sa oras na dumating ang Leviathans, ang hukbo ay naglaho, nag-iwan ng malaking bilang ng mga unmanned drone. Makuha lang ng mga Leviathan ang mga unmanned drone dahil nawala na ang kanilang unang target, si Gabriel at ang iba pa. Kaya naman, agad nilang hinabol ang mga unmanned drone. Di nagtagal, ang lahat ng Leviathans ay pumasok sa deep sea base at kasamang kinukuha ang mga unmanned drone. Namangha si Levi nang makita niya ang mga istrukturang malalim sa dagat. Maniniwala sana siya na ang lugar ay isang sinaunang artifact na naiwan ng isang sinaunang sibilisasyon kung hindi niya napansin ang mga klasikal na katangian ng arkitektura ni Erudia at mga ukit ng modernong mga salita ng Erudia sa mga gusali. Sa palagay ko pumasok ako sa isang lihim na base sa ilalim ng utos ni Erudia. Mukhang matagal ng disyerto ang lugar na ito, bulong ni Levi sa sarili habang pinagmamasdan ang base. Dumagundong. Biglang nagsimulang magsara ang mga gate sa paligid ng napakalaking deep sea base. Ang mga pintuan, na gawa sa mga espesyal na materyales, ay nakapalibot sa mga gusali. Hindi lamang iyon, isang malaking simboryo ang bumangon at nakapaloob sa buong base. Sa wakas ay naunawaan ni Levi ang plano ng hukbo. Sinisikap nilang akitin at bitag ang lahat ng Leviathan sa base dahil hindi sila matalo. Napagtanto ni Levi na ang lugar na iyon ay ganap na nakahiwalay sa labas at hindi mapupuntahan ng walang gabay mula sa isang natatanging mapa batay sa kanyang obserbasyon sa paglalakbay. Ang mga Leviathan ay dapat na nawalan ng pakikipag-ugnayan sa Lab of Gods. Kung hindi, hindi nila hahabulin ang mga unmanned drone hanggang dito, na sa hukbo na makatakas. Alam ni Levi na nahuli siya sa isang masikip na lugar kaagad. Sumang-ayon na siya sa plano ay lubos na magagawa, ngunit hindi nila alam na nakulong siya sa loob ng base pagkatapos isara ang mga gate. Sa katunayan, hindi nagawang masuri ni Gary ang sitwasyon sa loob ng base mula sa labas. Tumaya lang siya sa pamamagitan ng pagkalkula ng tinatayang oras para maakit ang lahat ng Leviathans sa base bago isara ang mga gate. Hindi nagtagal, natuklasan ni Levi na lahat ng Leviathans ay nakatingin sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2707. Pagpatay sa mga Leviathan. Pagkatapos ng lahat, ang Leviathans ay nawala ang kanilang target matapos ang lahat ng mga unmanned drone sa pagpasok sa base. Si Levi lang ang buhay, kaya itinoon nila ang atensyon sa kanya. Walang magawang ungol ni Levi, tingnan mo ito. Ito ang kinahinatnan pagkatapos mong isara ang mga gate. Lahat sila ay pinupuntirya ako ngayon. Sa simula ay bigo si Levi, ngunit isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha ng sumunod na sandali. Lumawak ang ngisi niya habang bumubulong sa sarili. I was thinking so hard for a way to eliminate all of you without expose myself. Walang anumang solusyon bago ito, ngunit ngayon. Isang gininto ang pagkakataon ang nagpakita sa sarili ng lahat sila ay nakulong sa isang liblib na lugar. Walang sino man ang makakaalam kung ano ang nangyari doon anuman ang mga bagay na gagawin ni Levi, kahit ang mga tao mula sa Lab of Gods. Sigurado si Levi dyan dahil kung kontrolado pa rin ng Lab of Gods ang Leviathans, hindi sila mahuhulog sa bitag. Kaya naman, napagpasyahan niya na ang Leviathans ay nadiskonekta sa Lab of Gods, at ang kanyang planong patayin ang mga mega machine na ito ay hindi malalaman ng ibang tao. Ang mga Leviathan ay nagngangalit sa galit habang sila ay nakatitig kay Levi nang may pananakot. Mga tanga. Agad na binawi ni Levi ang God Crusher. Lahat kayo ay gumagawa ng Lab of Gods, bidding. Kayo ang unang makakaharap ng galit. Buzz buzz buzz. Ang God Crusher ay humihuni sa tuwa at nanginginig na wala sa kontrol. Dumagundong.
Ang nakakatakot na aura na pinakawalan ng God Crusher ay bumalot sa buong training base at nagpasindik sa lahat ng Leviathans. Hindi pa nila naramdaman ang presensya ng gayong makapangyarihang nilalang. Nataranta ang mga Leviathan dahil iyon ang unang pagkakataon na nahaharap sila sa isang bagay na mas makapangyarihang lampas sa kanilang imahinasyon. Bagamat kumilos sila sa pamamagitan ng mga utos mula sa Lab of Gods, ang mga Leviathan ay walang alinlangan na mga buhay na nilalang na may katalinuhan at kamalayan. Ngayong natapos na nila ang misyon na ibinigay ng Lab of Gods, maaari na lamang silang umasa sa kanilang mga pandama upang umangkop sa mga pangyayari. Ngayon, naramdaman ng mga Leviathan ang pagbabanta mula kay Levi. Sisingilan. Itinulak ni Levi ang Jaws Crusher kasunod ng sigaw ng labanan. Malapit na siyang magdulot ng hindi pa nagagawang takot sa Lab of Gods. Tili. Ang God Crusher ay bumaril na parang missile. Bang! Ang espada ay tumagos sa isang Leviathan at nagbutas ng isang butas sa katawan nito. Ang matatalas na gilid ng God Crusher ay madaling maputol sa anumang bagay, anuman ang material o bloodline ng bagay. Ang anumang mga nakaraang pag-atake na dumapo sa isang Leviathan ay maaari lamang makapinsala sa balat nito. Ang buong hukbo ay kailangang maglagay ng walang humpay na pagsisikap na salakayin ang isang lugar sa katawan ng Leviathan upang magdulot ng anumang malaking pinsala. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang mga Leviathan ay nakaharap sa Jaws Crusher. Kahit na ang pinaka-hindi magagapi na depensa ay mababasag na parang papel kapag tinamaan ng God Crusher. Hindi nagtagal, gumawa ng butas ang God Crusher sa makapal na katawan ni Leviathan at sinira ang energy capsule ni Leviathan sa pamamagitan ng puwersa. Ay, napasigaw si Leviathan. Iyon ay simula pa lamang. Sinimulan ng God Crusher na putulin ang katawan ni Leviathan. Basag, basag. Nawasak ang Leviathan nang gumuho ang malaking katawan nito at naging alabok. Walang paraan para mabawi ang Leviathan matapos sirain ang energy capsule nito. Swoosh! Hindi tumigil si God Crusher para magpahinga. Sa halip, ang espada ay mabilis na tumusok sa isa pang Leviathan. Swoosh! Ang ikatlong Leviathan ay napunit ng Jaws Crusher at nahati sa dalawang puso. Swoosh! Bago pa makapag-react ang ikaapat na Leviathan, nabutas na ng Jaws Crusher ang katawan nito. Para bang ang espada ay na-install na may missile tracking system, sunod-sunod na natalo ng Jaws Crusher ang iba pang Leviathans nang hindi nagpapahuli ng isa. Walang kahirap-hirap na dinurog ng Jaws Crusher ang hindi masisirang katawan ng mga Leviathan sa massacre na iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2708. Isang mahiwagang lugar. Swoosh! Ang God Crusher ay tumagos ng 8 Leviathans sa isang hilera. Swoosh! Dahil dito, walang pinipiling pinatay ng Jaws Crusher ang walang pagtatanggol sa mga Leviathan. Ang ilang Leviathans na nakapag-react sa dulo ay nagawang gumawa ng mga energy shield para protektahan ang kanilang sarili, na sa huli ay walang pinagkaiba dahil ang God Crusher ay agad na dinurog ang lahat ng nakikita. Ang karaniwang mabigat at hindi matatalo na mga Leviathan ay mukhang katawa-tawang mahina kapag kaharap ang God Crusher. Ang tagumpay na iyon ay naging posible dahil si Levi ay gumagamit ng Jaws Crusher. 100, 500, 1,000, 3,000. Ang lahat ng Levita, na hindi bilang mahalagang oras ni Dr. Binalot ni Levi ang God Crusher pagkatapos maayos ang lahat. Ngumiti siya ng pilit sa mahigpit na saradong gate ng training base. Naiwan ng walang mawala, makakaalis lamang siya sa lugar sa pamamagitan ng pagputok gamit ang kanyang mga kamao. Ang pag-alis sa base ng malalim na dagat ay isang madaling gawain para kay Levi dahil kabisado na niya ang layout ng lugar sa kanyang pagpasok, ngunit hindi niya alam ang mga lagusan na ginamit ni Gabriel at ng iba pa. Sa wakas ay maaaring tumutok si Levi sa pagkatalo sa Sacroria pagkatapos maalis ang mga Leviathans. Napagtanto niya ang kakulangan ni Erudia habang ang bansa ay naging walang magawa sa pamamagitan lamang ng mga Leviathan. Kasabay nito, ang Lab of Gods ay galit na sinusubukang muling itatag ang koneksyon sa Leviathans sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanilang mga tao upang suriin ang lokasyon ng Leviathans ay nawala. At kaya, natural silang naging target ng Fearsome 4. Bilang karagdagan sa Fearsome 4, hinahanap din ng Mutant Number 13 ang kinaroroonan ng Lab of Gods. Samantala,
Ang lahat ay sabik na naghihintay sa baybayin ng Erudia. Sabik nilang malaman kung naging matagumpay si Gabriel at iba pa sa pagsasakatuparan ng plano. Ang maraming kinatawan mula sa iba't ibang bansa na naroon upang tumulong ay maraming beses nang nagtanong patungkol sa lokasyon na hinikayat ni Gabriel at ng mga tropa ang lahat ng Leviathans. Ang mga opisyal ng Erudia ay nag-aatubili na nagbibigay ng impormasyon dahil ang Atlantis Project ay ang pinakalihim na plano ng bansa. Ang Atlantis Project ay mananatiling hindi alam ng sino man kung hindi dahil sa krisis na kanilang kinakaharap. Si Zarain ay lihim na nagpahayag ng katalinuhan kay Shield, na sinasabi sa kanila na si Erudia ay may nakatagong infrastruktura sa ilalim ng dagat na maaaring pansamantalang maglaman ng mga war machine. Naintriga si Shield sa bagay na iyon at nagsimulang maghanap ng kaugnay na impormasyon ng masigasig. Sa wakas ay bumalik si Gabriel at ang iba pang hukbo pagkaraan ng mahabang panahon. Kahit na ang bawat isa sa kanila ay mukhang gulo, at ang mga sasakyan sa ilalim ng dagat ay napinsala ng husto, ang kanilang misyon ay matagumpay. Nagawa namin. Ang mga war machine na iyon ay nakulong sa loob ng itinalagang sona. Masayang naghiyawan ang mga tao matapos marinig ang anunsyo ni Gabriel. Si Zarain at ang iba pang sumusuportang puwersa ay namangha. Nagtataka sila kung paano nakuha ni Erudia ang mga kamangha-manghang gawa at kung saan kinulong ni Erudia ang mga war machines. Mga kasama, ang mga war machine na ito ay may ipit ng hindi bababa sa 1 buwan hanggang 1 taon. Iminumungkahi ko na magsagawa tayo ng mga pagsisiyasat ng sama-sama para makaisip ng paraan para mapuksa ang mga mega machine na ito. Anong sabi mo? Masayang tanong ni Craig. Sigurado yan. Sama-sama tayo dito para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sumang-ayon ang lahat ng panukala. Hindi napigilan ng kinatawan ni Zarain ang kanyang pag-uusisa at sinabing, Mr. Weasley, pwede ko bang malaman kung saan mo nakuha ang mga war machine na iyon? Ito ay talagang kapansin-pansin. Dahil sa mga salitang iyon, nabaling ang atensyon ng lahat kay Craig habang nahihilo na rin silang malaman ang sagot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2700. Diskarte ni Sacroria. Ang matinding pagtatanong ay hinimok ng kanilang kawalang alam tungkol sa kanilang isang lugar na maaaring magkulong sa 3,000 war machine. Napangiti si Craig. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi ko maipahayag ang impormasyon sa ngayon dahil sa kahalagahan ng bagay na ito. Ang aming pagsisikap hanggang ngayon ay maaaring mawala kung isisiwalat ko ang lokasyon. Kaya lang, nagsalita si Sammy, tama siya. Ito ay kapakipakinabang para sa lahat kung mas maraming tao ang nakakaalam tungkol sa impormasyong ito. Kung tutuusin, hindi namin magagarantiya na walang mga undercover na ahente o especially iya sa amin na nagtatrabaho para sa aming mga kaaway. Totoo yan. Paano kung mahawakan ng isang taong may masamang intensyon ang lokasyon at ilabas ang war machine? Sino ang magdadala ng kahihinatnan kung gayon? Oo, sumasang-ayon ako dyan. Mas kaunting tao ang nakakaalam ng lokasyon, mas mabuti. Ang kanilang mga bansa at puwersa sa mabuting pakikipag-ugnayan kay Erudia ay sumulong upang magsalita ng kanilang mga isipan. Naunawaan nila ang pag-aalala ni Erudia tungkol sa pagsisiwalat ng pagbibigay ng impormasyon sa publiko dahil may dibisyon sa posisyon sa iba't ibang puwersang dumalo. Bukod dito, nag-aalala rin sila sa mga tao sa likod ng Leviathan. Mabilis na nagsalita ang kinatawan mula sa Zarain para gumaan ang sitwasyon. Sige, itigil na natin ang pagtatanong. Ang pinakamahalagang bagay ay alam natin na ang mga war machine na iyon ay nakulong para sa kabutihan. Sa huli, ang nag-aalab na tanong sa isip ng lahat ay hindi nasagot. Pagkatapos ng isang talakayan, nagpasya ang bawat bansa na magpadala ng isang pangkat ng mga eksperto upang siyasatin ang isang paraan upang kontrahin ang Leviathans. Sa kabilang banda, ang paghahanap ng Lab of Gods para sa Leviathans ay hindi nagbunga. Masyadong komplikado ang landas patungo sa deep sea base para matuklasan ng mga ordinaryong tao. Naturally, hindi maisip ng Lab of Gods ang paraan. Kaya naman, hindi nila natunton ang mga nawawalang Leviathans. Napangisi si Mr. X nang matanggap ang mga update. Galit na galit siya sa hindi maipaliwanag at bigla ang pagkawala ng 3,000 war machine. Nag-alinlangan si Mr. X na sino man ang maniniwala sa gayong katawa-tawang nangyari. Nawala, na-diskonekta. Imposible yon.
Si Mr. X ay malapit nang magwala. Gayunpaman, hindi nila alam na ang Leviathans ay hindi lamang nawala. Sa halip, lahat sila ay nabura. Sigurado ka ba na ang mga Leviathan ay nakulong? Seryosong tanong ni Mr. X. Natahimik ang kanyang mga nasasakupan dahil wala silang sagot o katanggap-tanggap na paliwanag sa tanong. Hindi nila maisip kung saan napunta ang lahat ng Leviathans. Sir, nakasagap lang kami ng balita kay Erudia. Ang mga Leviathan ay talagang naakit at ikinulong ni Erudia sa isang hindi kilalang lugar. Gayunpaman, sinabi ni Erudia na itago ang lokasyon sa kanilang sarili, sila. Tinatayang ang lahat ng Leviathans ay makulong ng hindi bababa sa isang buwan. Kaya't nakikipagtulungan sila sa ibang bansa para magsaliksik ng paraan para maalis sila. Ang formal na pag-update ay naging sanhi ng pagdilim ng ekspresyon ng lahat. Ang kanilang mga kaloob-looban ay kumukulo sa galit dahil sa niloko ni Erudia. Ang kanilang paniniwala sa paglutas ng bawat balakid na may ganap na kapangyarihan ay nabigo sa kanila. Bukod dito, ang mga miyembro ng Lab of Gods ay napabayan ang katotohanan na ang mga Leviathan ay hindi mga tao. Ang mga ito ay mga makina lamang na nilikha ng mga tao. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa palagay ko si Erudia at mga Diyos mula sa Restricted Area 76 ang nakakaalam kung nasaan ang mga Leviathans. Sa palagay ko ay may kaugnayan ang lugar na iyon sa Restricted Area 76. Siguro kinulong nila ang mga Leviathan sa isa sa kanilang mga training base sa dagat. Si Mr. X ay nasa kawalan habang ang iba ay nag-alok ng kanilang mga opinyon sa bagay na iyon. Sinabi ni Lucifer, dapat tayong magpadala ng isang tao upang mag-usisa kaagad upang makakuha ng impormasyon tungkol sa lokasyon mula kay Erudia. Ang lahat ng aming mga undercover na ahente at especially iyan na itinanam sa loob ng Erudia ay naalis na. Paano mo ipagpalagay na maaari tayong magsagawa ng pagsisiyasat? Paprotektahan ni Erudia ang impormasyong ito mula sa sinumang tagalabas sa lahat ng paraan. Angle ni Mr. X. Ano ngayon? Nangangahulugan ba iyon na hindi na natin makukuha ang Leviathans? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Abisuhan kaagad si Dr. Erebus tungkol sa isyong ito. Marahil ay maaari siyang makipag-ugnayan sa mga Leviathan mula nang likhain niya sila. Si Mr. X ay nakabawi sa wakas. Sir, gumawa ng diskarte si Sacroria. Nagulat ang subordinate ni Mr. Ano? Tingnan ko. Nagmamadaling natanggap ni Mr. X ang mensahe. Iyon ang unang diskarte na iminungkahi ng Sacroria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2710. Diviniteria. Si Mr. X at ang iba pa ay desperado na malaman ang diskarte ni Sacroria sa pagtatapos ng sandaling iyon. Kung tutuusin, hindi pa nakikialam si Sacroria sa kanilang plano simula pa noong una. Ipinagkatiwala nila si Mr. X at ang kanyang club na pangasiwaan ang lahat. Ngayon na ang sitwasyon ay lumiliko sa timog, sila sa wakas ay gumawa ng isang hakbang. Sa katunayan, ang Sacroria, na naging pangunahing alalahanin ni Levi, ay hindi kailanman naruroon sa alinman sa mga base ng pagsasanay na iniutos ng Lab of Gods. Nakatayo sila sa ibang lugar sa isang lugar na lagi nilang pinupuntahan. Ang mga tropa lamang na binubuo ng Lab of Gods ang nakalusot kay Erudia. Tinitigan ni Mr. X ang papel na may nakasulat na desisyon ni Sacroria na may iniisip na mga mata. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon, at nagsalubong ang kanyang mga kilay habang binabasa ang mensahe. Nataranta ang iba sa kilos ni Mr. X. Ano ang diskarte, Mr. X? Tanong ni Jester King na hindi na niya napigilan ang kuryosidad. Lahat ng iba ay tuwang-tuwa na nagsisiksikan. Ang diskarte ng Sacroria ay reforma at palitan ang pangalan ng Lab of Gods bilang Diviniteria. Magdedeklara tayo ng digmaan sa buong mundo. Ang mga sumusuporta sa atin ay mabubuhay at magiging bahagi ng Diviniteria, habang ang mga lumalaban sa atin ay mapapahamak. Natigilan ang lahat sa narinig. Hindi sila makapaniwala sa narinig kasama na si Mr. X. Nagplano pa nga si Sacroria na magbunyag ng impormasyon tungkol sa Leviathan sa publiko. Napuno ng katahimikan ang silid habang ang lahat ay nahihirapang unawain ang katapangan at katapangan ng hatol ni Sacroria. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawa si Mr. X at sinabing, ito ay ganap na makatuwiran.
Hindi na tayo dapat matakot kay Erudia, Zarain, o anumang bansa dahil sa ating kapangyarihan. Bakit kailangan nating patuloy na manatili sa mga anino? Dapat ay inihayag na natin sa buong mundo ang tungkol sa ating pagbabalik. Paano natin matutukoy ang ating mga sarili bilang love of gods kung tayo ang pinakamabigat na puwersa sa mundo? Ang ating pangalan ay Diviniteria mula ngayon, dahil tayo ay mga banal na hindi na nila pinagkalooban ng pagbibigay na utusan ang lahat. Gaya ng ipinag-utos ni Sacroria, ang mga sumusuporta sa atin ay mabubuhay at maglilingkod sa Diviniteria, habang ang mga sumasalungat sa atin ay mapapahamak. Ang motivational speech ni Mr. X ay nagpasigla sa iba at napuno ng pananabik. Matagumpay niyang nakumbinsi ang lahat na maniwala na sila ay mga Diyos, mga nilalang na dapat igalang at katakutan ng lahat ng iba pa. Natuwa sila sa Divine Leaderboard na nilikha ng mga hamak na tao ng Erudia. Sa kanilang palagay, ang mga mamamayan ng mga bansang kanilang nasakop ay dapat maging mga alipin ng Diviniteria. Sa kanilang walang katulad na kapangyarihan, wala silang dapat ikabahala. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapakilala ng Leviathans lamang ay nagdulot ng kalituhan sa buong mundo. Tama ka. Bakit tayo gumagamit ng mga Pekana kung maaari tayong umasa sa ating ganap na kapangyarihan upang magsagawa ng pangingibabaw? Hamanin natin ang mga Diyos mula sa Restricted R76 sa isang head-on battle. Kami ay magtapon ng basura sa buong Erudia kung ang dalawang misteryosong nilalang ay hindi nagpapakita ng kanilang sarili. Si Mr. X at ang iba ay tuwang-tuwa. Bilisan mo at ihatid mo ang mga order ko. Gusto kong lumipat ang lahat patungo sa itinalagang lokasyong pinili ng Sacroria. Nagpapatuloy kami sa pagtatatag ng Diviniteria. Di nagtagal, ang bawat miyembro ng Lab of Gods ay gumagalaw. Hindi na nagtago ang Lab of Gods habang hayagang papunta sila sa direksyon ni Adrun. Noon lang, may nangyaring hindi inaasahan. Ang Dark Web, na matagal nang hindi aktibo, ay naglabas ng isang piraso ng groundbreaking na balita. Ang war machine na pinangalan ng Leviathan na nagdulot ng pagkawasak sa bawat sulok ng mundo ay talagang nilikha ng Lab of Gods na nawala 3 taon na ang nakakaraan. Nilalayo nilang lipulin si Erudia gamit ang Leviathans para makuha ang layunin na kontrolin ang buong mundo. Pangalawa, i-aanunsyo Lab of Gods sa publiko ang kanilang pagbabalik bilang Diviniteria at magdedeklara ng digmaan sa buong mundo. Ang mundo ay sumabog sa isang siklab ng galit sa lalong madaling salita ay lumabas. Nabigla rin ang Lab of Gods, dahil hindi nila maintindihan kung paano nakuha ng Dark Web ang impormasyong iyon bago pa man sila kumilos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2711. Lakas ng loob. Si Mr. X ay natulala sa kanyang kaibuturan. Si Lucifer, Jester King, at ang iba pa ay malapit ng mabaliw. Hindi nila maisip kung paano nakuha ng mahiwagang Dark Web ang isang piraso ng impormasyon na natanggap nila mula sa Sacroria. Maagang binibigyang pansin ng Lab of Gods ang Dark Web, ngunit nabigo silang malaman ang anuman. Dahil hindi nahadlangan ng Dark Web ang kanilang plano, hindi na nag-imbestiga pa ang Lab of Gods. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon dahil mukhang alam ng Dark Web ang lahat tungkol sa kanila. Kinailangan nilang ipaalam sa Sacroria ang Dark Web ng sabay-sabay. Nagulat din ang Sacroria at nagsimulang mag-imbestiga sa Dark Web dahil ang pagkakaroon nito ay nagbabanta sa kanilang plano. Sa katunayan, gusto nilang alisin ito. Kumalat na parang apoy ang balitang inilabas ng Dark Web. Nabatid sa lahat ang pinagmulan ng mga Leviathan. Alam ng isang bahagi ng mga tao bago ang anunsyo, habang ang iba pang mga tao ay pinanatili sa dilim. Maging si Craig at ang iba pa ay hinuhulaan ang pinagmulan ng Leviathans dahil ang katotohanan ay hindi tiyak. Nilikha ng Lab of Gods ang mga Leviathans. Bakit ko tinulungan si Erudia noong una? Dapat silang magpasalamat na hindi ako pumanig sa Lab of Gods. Hindi ako makapaniwala dito. Hindi ko sana tutulungan si Erudia kung alam ko ito. Karamihan sa mga bansang hindi maganda ang pakikitungo kay Erudia ay nagsimulang magsisi sa kanilang mga desisyon na tulungan si Erudia pagkatapos nilang malaman. Sila ay dumating upang iligtas sa pagsisikap na iligtas ang kanilang sarili dahil natatakot sila sa hindi kilalang utak na kumokontrol sa Leviathans. Kaya naman,
Nagpa siya ang ibang bansa na alisin ang hindi maipaliwanag na banta sa pamamagitan ng pagsanib puwersa kay Herodia upang maiwasan ang kanilang sarili na harapin ang kaparehong kapalaran ni Herodia sa hinaharap. Kung alam nila ang katotohanan, hindi sila magbibigay ng tulong kay Herodia sa labanan. Ang pagbabahagi ng damdamin iyon ay ilang neutral na puwersa laban kay Herodia dahil ang pagbagsak ng bansa ay magiging kapaki-pakinabang sa kanila. Gayunpaman, ang ilang puwersa na palakaibigan kay Herodia ay nanindigan sa kanilang paninindigan na suportahan si Herodia sa pagharap sa mahirap na kalagayan. Sa isang iglap, ang kalyadong hukbo na nabuo sa Herodia ay bumagsak habang ang mga reinforcement mula sa mga kalaban ni Herodia ay mga umatras. Nagbanta pa silang ibubunyag ang lahat ng sikreto ni Herodia. Ang mga pinuno mula sa Herodia ay natulala sa hindi inaasahang resulta dahil sa bilang ng mga hukbong-hukbo ay nabawasan sa kalahati. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi lahat ng masama. Dahil malapit nang muling lumitaw ang Love of Gods at magdeklare ng digmaan sa buong mundo, ang lahat ng mga bansa na may katulad na paninindigan ay maaari pa ring magsanib puwersa. Tungkol naman sa mga kalaban ni Herodia, natakot sila matapos malaman na kontrolado ng Love of Gods ang Leviathans. Hinulaan nila ang Love of Gods na mas nakakatakot kaysa dati. Pagkatapos ng lahat, walang nakatalo sa Leviathans. Nagtataka ang mga kaaway ni Herodia kung may makakapidyo sa Love of Gods sa pagsakop sa buong mundo kung ilalabas nila ang kanilang tunay na kapangyarihan. Higit pa rito, ang Love of Gods ay mukhang tiwala sa mga trick na mayroon sila para sa pagkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng gayong walang pakundanggan na deklarasyon. Sa sandaling iyon, may ilang paksayon na ang bumubuo ng plano na sumali sa Love of Gods para makinabang mula sa alyansa. Sa kanilang opinyon, ang mga sumuko pagkatapos matalo sa Love of Gods ay haharap sa isang kakila-kilabot na kapalaran. Kaya naman, paraming bansa ang nagsimulang talakayin ang bagay na iyon habang ang iba ay gumagawa ng mga paghahanda bago ang Love of Gods ay naglunsad ng pandaigdigang pag-atake. Kasunod ng paghahayag ng Dark Web, gumawa ng opisyal na pahayag ang Love of Gods, na nagpapatunay sa balita at muling ginulat ang buong mundo. Nagulat si Levi matapos niyang marinig ang bagay na iyon sa pag-alis sa base ng malalim na dagat. Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na bumuo ng isang bansa? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2712. Kasalanan nila ang lahat. Nagdilim ang ekspresyon niya. Ang Love of Gods ay nangangahas na itakda ang sarili bilang isang bansa at magdeklare ng digmaan laban sa mundo. Nangangahulugan ito na tiwala sila sa kanilang lakas. Gusto kong bugbugin kayong lahat, pero babalaan ko muna kayo. Maghanda na kayong lahat, sisirain kita. Ang mga iniisip ni Levi ay maaaring mukhang mapangahas at walang ingat. Sa totoo lang, alam niya kung ano ang kaya niya. Pagkatapos ng lahat, bago siya dumating, walang nakakaalam kung ano ang gagawin sa mga Leviathan. Sila ay mas walang kapangyarihan laban sa mga pangunahing kapangyarihan ng Love of Gods. Ang Sacroria ang pinaka-nakakatakot sa lahat ng pangunahing kapangyarihan. Ngayon, kailangang makipag-head-to-head si Levi sa kanila. Iyon talaga ang gusto ni Levi. Dahil ang Love of Gods ay tumigil sa pagtatago. Naniniwala si Levi na malapit na niyang makilala si Sacroria. Gayunpaman, si Levi ay naguguluhan pa rin sa isang bagay. Hindi ba nagtutulungan ang Love of Gods at Zarain? Close silang dalawa dati, parang iisang entity. Gayunpaman, mukhang hindi iyon ang kaso ngayon. Ang bawat isa sa kanila ay sinusubukang kainin ang isa't isa. Sa sandaling ito, hindi umatake ang Love of Gods kahit na natrap ang mga Leviathans. Samantala, ang mga pangkat ng depensa ay nanatiling nakabantay sa baybayin ng Herodia. Pinalakas pa nila ang dati nilang malakas na depensa. Maging ang Sacred Organization at ang team mula sa Maya Industries ay nanatili doon. Ngayong alam na nila ang Love of Gods ay nasa likod ng mga Leviathans, mas natakot sila sa gulo. Sa makatuwid, kailangan nilang manatiling nakabantay sa lahat ng oras. Tila payapa ang dagat at walang anumang palatandaan ng kaguluhan. Gayunpaman, libu-libong tao ang patuloy na nakatitig dito. Handa silang umatake nang may mapansin silang kakaiba. Nadetect ang kalaban. May nakapansin ng kakaibang paggalaw sa dagat at agad na nagpatunog ng alarma. Nagsimulang magpanik ang mga taong nagtipon sa baybayin.
Kasabay nito, sumugod si Deathfiend at iba pang mandirigma sa harapan. Anong mali? Ipaglalaban ba ninyo akong lahat? Isang pamilyar na boses ang narinig. Ngayon, sa wakas ay nakita na nila ng malinaw. Si Levi yon. Ha? Natapos mo na ba ang training mo? May tanong. Natigilan ang lahat, ngunit walang nang-ahas na sumigaw ng malakas. Sa halip, dinala nila si Levi sa pagtatanggol sa baybayin upang makilala si Craig at ang kanyang club. Si Craig at ang kanyang team ay tila nahihiya na muling humarap kay Levi. Kung tutuusin, marami silang mga kalokohang desisyon. Hindi nila nakayanan tingnan si Levi at lubos nilang hinihiling na lumunin sila ng lupa. Tapos, maluhaluhang sinabi ni Gary, "Crown King, I've failed you. Ikinalulungkot ko ang hindi pagprotekta sa shelter at pagpayag na huminto ang konstruksyon sa kalagitnaan. Higit pa rito, pinahintulutan kong ibenta ang makinarya sa mababang presyo. Nabigo ako sa utos mo. Ang pagkakamali ko ay nagdulot ng matinding pagkatalo kay Erudia. Kasalanan ko ang lahat ng ito." Patuloy na sinisisi ni Gary ang sarili. Kahit na ang lahat ay tila maayos na ngayon, kami ay dumanas ng matinding pagkalugi. Hindi naman kami masyadong mawawala kung nakikinig kami kay Levi. Kung itinayo natin ang pader ng depensa gaya ng itinuro niya, hindi tayo maaaring salakayin ng mga Leviathan. Pagkatapos, hindi magkakaroon ng anumang pagkawasak. Kung hindi namin nagawang bitag ang mga Leviathan, natatakot ako na wala na si Erudia. Ang proyekto ng shelter ay nakapipinsala. Maiiwasan sana nito ang maraming paghihirap kung natapos natin ito. Nabigo ako sa utos ni Levi. Nalungkot sina Craig at Chandler nang sisihin ni Gary ang kanyang sarili. Habang patuloy na pinapayuhan ni Gary ang kanyang sarili, lahat ay nakaramdam ng kakilakilabot at pagsisisi. Lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga ulo dahil sa kahihiyan. Nakaramdam sila ng hiya kaya lumuhad sila kay Levi. Bagamat patuloy na sinisisi ni Gary ang kanyang sarili, siya ay patuloy na nagsisikap na magpatuloy sa plano ni Levi. Si Craig at iba pa ang nagpilit kay Gary na sumuko. Patuloy silang nag-oorganisa ng mga pagpupulong at bumoto upang sugpuin si Gary, na nagdulot ng kaguluhan. Gaano man determinado si Gary, kaya niyang ipagpatuloy ang plano ng mag-isa. Ang lahat ay patuloy na sumasalungat sa kanya mula sa bawat direksyon. Itinigil nila ang pagtatayo at ibinenta ang mga materyales. Higit pa rito, binuwag din nila ang defense barrier. Kasalanan nila ang lahat, kaya naman, nakaramdam sila ng kakilakilabot ng si Gary ang mag-isang balikaten ang lahat ng sisihin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2713. Laging huli ng isang hakbang. Walang lubos na makakaunawa sa paghihirap sa kanilang puso. Kasalanan ko rin. Kung hindi ako pumasok sa solitary training, nababantayan kita. Kung gayon, maaari sana kitang pigilan na itigil ang plano. Walang magawang sabi ni Levi. Bago pumasok sa nag-iisang pagsasanay, mariin silang pinagbilinan ni Levi na huwag huminto anuman ang mangyari. Naluluha si Gary. Kasalanan ko ang lahat. Wala akong silbi. Sa huli, hindi na nakita si Craig. Tumingin siya kay Levi at sinabing, "Crown King, kasalanan namin lahat." Walang ginawang masama si Gary. Kami ang huminto sa plano at nagbenta ng lahat ng materyales upang mabawi ang pagkawala. Higit pa rito, binuwag namin ang linya ng depensa at binuksan ang mga tarangkahan kay Erudia. Binigyan mo kami ng mga tagubilin kanina. Kasalanan namin ang pagdududa sa iyong mga salita. Sina Chandler at Nicholas ay sabay ding nagpahayag ng kanilang pagkakasala. Karapat-dapat tayong sisihin sa naging sanhi ng matinding pagkawala kay Erudia. Kasalanan natin ang lahat. Dapat tayo ang may pananagutan dito. Pagkatapos nito, iilan pang mga tao ang umamin sa kanilang mga pagkakamali. Pagkatapos, lumuhad si Craig at ang iba pa sa harap ni Levi at sumigaw, "Hari ng Korona, kami ang may kasalanan. Sa halip, sisihin mo kami." Nagmamadali si Levi para tulungan silang makatayo. "Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko kayo sinisisi lahat. Gayunpaman, hindi mo na makikita ang epekto ng iyong katigasan ng ulo at ang iyong mga kontrol na maaaring mag-isip ng maaga. Problema nila." Agad namang tumango ang lahat nang marinig si Levi. "Oo, tama ka. Masyado tayong konserbatibo at ingat. Tayo ay natatakot sa kabiguan at sisihin.
Masyado tayong duwag para tumingin sa unahan at magbago sa sitwasyon. Kasalanan namin kung bakit naging ganito kasama ang mga bagay. Pagkatapos, sumigaw si Gary, mga hanggal kami sa hindi pagtupad sa utos mo. Matagal nang may napansin si Zephyr na kakaiba. Maging ang mga taga-sacred organization ay nagbabala sa amin. Paano mo lahat sila mapapansin? Dapat tayong magpasalamat na kumilos ng mabilis si Zephyr at napigilan ang mas matinding pagkatalo. Ang bawat isa ay tumingin sa ilalim ng pagkakasala at sinisisi ang kanilang sarili sa kanilang mga aksyon. Ngumiti ng mapait si Levi at sinabing, may isa pa. Lahat kayo parang wala pa ring tiwala sa akin. Hindi ka naniniwala na may kapangyarihan akong kumuha ng ganoong impormasyon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Mas makapangyarihan ako kaysa sa iniisip mo, at mayroon akong mga paraan. Kumunat ang noo ni Craig at sinabing, kami ang may kasalanan. Nabigo kaming magtiwala sa iyo at nag-alinlangan sa iyong makakuha ng impormasyon. Higit pa rito, nakalimutan namin na ikaw ang dating pinakatanyag na pinuno at isang hindi kapani-paniwalang ahente ng espesyal na puwersa. Makakakuha ka ng impormasyon kahit ang mga super fighters ay hindi. Nagkamali kami. Karapat-dapat akong parusahan. Kasalanan natin ang lahat. Wala kaming dahilan. Agad na pinigilan ni Levi si Craig na patuloy na sisihin ang sarili. Tama na. Hindi ito ang oras para sisihin ang iyong sarili. Kailangan nating simulan alang ang susunod na isyu. Sa pagkakataong ito, sasampalin na ni Craig ang sarili. Isa siya sa mga pinuno ng mga Dragonites, ngunit ngayon, hindi na siya mukhang isa. May nagpaliwanag sa sitwasyon kay Levi at nagsabing, sa una, nakipag-usap kami sa kanilang kaalyado tungkol sa pakikitungo sa mga Leviathans. Gayunpaman, may naglabas ng anunsyo na iyon tungkol sa Lab of Gods. Naging sanhi ito ng marami sa ating mga salungat at neutral na puwersa na huminto sa koalisyon, na kinuha ang nakatalagang mga eksperto sa kanila. Sa kabila noon, nagawa pa rin naming mangalap ng mga eksperto para saliksikin ang mga Leviathan. Pagkatapos ng lahat, naskan namin ang Leviathans at nagtataglay ng maraming data. Naniniwala ako na makakahanap tayo ng solusyon sa ganitong paraan. Pagkatapos, idinagdag ng isa pang tao, higit pa rito, na-trap natin ang mga Leviathans. Tatagal sila ng hindi bababa sa 1 buwan upang palayain ang kanilang sarili. Kahit na maaari nilang palayain ang kanilang sarili, maaaring hindi nila mahanap ang kanilang daan palabas. Kaya, mayroon tayong sapat na oras upang maghanda para sa kanila. Tila tiwala ang lahat sa kanilang plano. Natigilan si Levi sa paliwanag nila. Ang mga taong ito ay hindi pa rin tumitigil sa pagsasalita tungkol sa mga Leviathan. Hindi ba nila alam? Ang mga Leviathan ay patay na. Bakit ang mga taong ito ay palaging isang hakbang sa likod ng mapagtanto ang isang bagay? Iyon lang ba? Tanong ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2714. Naging komandante si Levi. Ano pa ba? Maaaring hindi natin lubos na maunawaan ang lawak ng Lab of Gods, powers, ngunit ang Leviathan ang nakikita natin ngayon. May sumagot. Lahat ay tame time na tumanggo sa sinabi ng kausap. Sumagot si Levi, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga Leviathan. Hindi na sila isyo. Dapat tumigil kayong lahat sa pagsasalita tungkol sa kanila. Ang kanyang tugon ay agad na ikinagulat ng lahat. Lahat sila ay napalingon kay Levi na nagtataka. Paano natin malilimutan ang isang problemang kasing bigat ng Leviathan? Bakit niya tayo hinihiling nakalimutan? Hindi. Crown King, maaaring hindi mo alam, ngunit pansamantala lang naming nakulong ang mga Leviathan. Sa tansya ko, may ilang buwan pa tayo bago sila makatakas. May nagprotesta. Higit pa rito, ang mga Leviathan ay kabilang sa lab ng mga Diyos. Maaari silang makalaya ng mas maaga kung hahanapin sila ng Lab of Gods. Kaya, kailangan nating makahanap ng solusyon ng mabilis bago muling lumitaw ang mga Leviathan. Idinagdag ng isa pang tao. Inakala ng lahat na hindi naiintindihan ni Levi ang sitwasyon at nagmamadaling magpaliwanag. Inilibot ni Levi ang kanyang mga mata at sinabing, alam ko. Nakulong mo sila sa inabandonang training base sa ilalim ng dagat. Huwag mag-alala tungkol sa kanila. Tapos na ang paggamit nito ngayon. Lalong nagulat ang lahat pagkatapos magsalita ni Levi.
Napatingin sila sa kanya nang hindi makapaniwala. Paano nalaman ni Levi ang tungkol sa aming plano sa Atlantis? Siya ay nagsasalita tungkol dito kaya casual na para bang siya mismo ang nakasaksi. Paano ito posible? Kakalabas lang ni Levi sa training. Hindi niya dapat malaman ang tungkol sa planong ito. Natakot ang lahat sa labas ng kanilang talino. Crown King, paano mo nalaman ang tungkol dito? Tanong ni Craig. Siya at ang ilang iba pa ay hindi napigil ang lumitaw na nabigla sa paghahayag ni Levi. Alam ko ang lahat tungkol sa plano ng Atlantis. Ngumiti si Levi. Nakapunta na siya sa inabandunang Eastford Dragon Palace, at naglakad-lakad upang suriin ang layout. Sa makatuwid, mas alam niya ang tungkol dito kaysa sa naitala ng mga file. Higit pa rito, mas alam niya kaysa sa sino man dito kung bakit natigil ang proyekto. Kung tutuusin, siya lang ang tao sa kanila na bumisita sa site. Lalong naguluhan ang lahat sa puntong ito. Gayunpaman, lahat sila ay nagsimulang maunawaan pagkatapos magbigay ng kanilang mga saloobin. Si Levi ay isang dalubhasa sa pangangalap ng impormasyon. Ito ay hindi karaniwan kung ang iba ay hindi alam ang pagkakaroon ng lihim na file. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente ng Leviathans, mas nakakagulat kung walang alam si Levi. Kaya naman, hindi katakataka na alam ni Levi ang plano ng Atlantis. Pero, may naglakas loob pa ring magduda at gustong magprotesta kay Levi tungkol dito. Pinandilatan ni Levi ang mga tao at sinabing, nasabi ko na sa inyo. Tapos na ang gulo sa Leviathans. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa kanila. Hinding-hindi sila makakalabas, kaya itigil ang pag-aaksaya ng iyong mga selula ng utak sa pag-iisip tungkol sa kanila. Umangat si Gary para alalayan si Levi. Narinig ninyo lahat ang Crown King. Paano ka hindi maniniwala sa kanya? Maaaring atakihin tayo ng Lab of Gods anumang oras. Naniniwala ako na ang Crown King ay dapat italaga bilang ating commander at pamunuan ang puwersa ni Erudia upang ipagtanggol ang lugar na ito. Dapat tayong lahat ay sumunod sa utos ng Crown King. Nakatanggap agad ng matinding tugon ang mungkahi ni Gary. Nagsimulang ipahayag ng karamihan ang kanilang pagsang-ayon. Oo, sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ako. Dapat nating pakinggan ang Crown King sa ganoong sitwasyon. Ang kanyang pananaw at kaalaman ay nauuna sa atin. Walang sino mang maaaring magduda sa kanyang kredibilidad bilang isang pinuno. Kaya, dapat siyang maging komandante natin. Pagkatapos, lumabas sina Craig, Chandler, at Nicholas at nagpahayag din ng kanilang opinyon. Oo, pumayag din kami. Isuko natin ang usapin sa Crown King. Susundin namin ang iyong kalooban. Sabi ni Craig. Oo, gamitin natin ang prerogative ng mga Dragonites at italaga ang Crown King bilang ating commander. Mapapakilos niya ang lahat ng puwersa sa Erudia. Dagdag ni Chandler. Susunod kami sa iyong mga utos at hindi nakikialam sa iyong mga plano. Sabi ni Nicholas. Sumang-ayon si Levi sa appointment ng walang pag-aalinlangan. Una, wala nang magbabanggit muli sa Leviathans. Hinding-hindi sila lalabas. Higit pa rito, itigil ang pagtatanong sa akin tungkol sa kanila. Magtiwala ka lang sa akin. Muli silang binalaan ni Levi. Naiintindihan. Sagot ng lahat. Pakisabi sa amin kung ano ang dapat naming gawin, Commander. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Sabi ng isang tao. Napatingin ang lahat kay Levi. Oo naman, magpatuloy tayo sa susunod na bagay. Nagpatuloy si Levi sa pagpapaliwanag sa kanyang plano. Nagulat ang lahat matapos marinig ang paliwanag ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2715. Ang pagtatalaga ng mga gawain. Magagawa ba ito? May nagtanong. Bahagyang nanginginig ang lahat at hindi makapaniwalang tumingin kay Levi. Nagulat ang lahat sa plano ni Levi. Sinabi niya sa kanila ang unang bahagi ng kanyang plano. Ito ay upang palawakin ang hadlang sa pagtatanggol. Ang iminungkahing hadlang sa depensa ay lalampas sa teritoryo ng Erudia. Papaligiran din nito ang mga teritorial na tubig ng Kirea at Raysonia. Higit pa rito, ang defense barrier ay itatayo sa dagat at sasaklawin ang isang hindi kapani-paniwalang malawak na lugar. Higit pa rito, papalibutan nito ang buong Kirea at Raysonia. Hindi sila sigurado kung papayag dito sina Kirea at Raysonia. Kaya naman nagulat ang lahat.
Agad na sumigaw si Gary, sinusuportahan ko ang plano mo, Commander. Kung hindi natin palawigan ang ating defense barrier para masakop ang dalawang bansang iyon, baka mahulog sila sa Lab of Gods. Pagkatapos, maaaring gamitin ng Lab of Gods ang kanilang kalapitan bilang isang launchpad para salakayin kami. Papayagan silang makalusot sa atin at magdulot ng matinding panganib. Sa makatuwid, kailangan nating palawakin ang ating hadlang sa depensa at hindi natin ito mangyayari. Tumingin si Gary sa paligid ng mga tao at nagpatuloy, higit pa rito, kahit na pinili ni Kirea at Rachel niya na sumuko, maaari pa rin nating kontrolin ang sitwasyon at kumilos kaagad. Higit pa rito, pagpapalawak. Ang aming hadlang sa pagtatanggol ay magdadala sa amin ng napakalaking pakinabang. Maaari naming malaman ang sitwasyon ng maaga at magkaroon ng maraming oras upang mag-react. Totoo yan. Dati, nagkamali kami ng pagbabawas ng depensa. Nagbigay ito sa ating mga kaaway ng maraming pagkakataon, sagot ng isang tao. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Ngayon, ipamahagi ko ang mga gawain. Deklara ni Levi. Nilinggan niya si Zoe at tinanong, nasaan ang mga miyembro ng Carrie Gray Academy? Bagamat marami mula sa Carrie Gray Academy ang hindi kumbinsido sa kakayahan ni Levi, wala silang pagpipilian kundi sundin si Levi dahil siya na ngayon ang commander. Higit pa rito, hindi nila maitatanggi na walang kapantay ang kanyang mga estratehiya. Magagawa niyang sulitin ang lakas ng lahat at magtalaga ng pinakaangkop na posisyon. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng iba. Kaya, ang mga miyembro ng Carrie Gray Academy ay sabay-sabay na sumagot, narito. Itinuro ni Levi, aayusin ko kayong lahat sa frontline position sa bagong defense barrier. Ito ay dapat na 5 tao sa bawat club. Ang iyong gawain ay upang masakop ang bawat punto ng hadlang sa pagtatanggol sa dagat. Dapat mong suriin ang lugar at pigilan ang mga kaaway na lumabag sa hadlang ng depensa. Naniniwala ako na makaka-react ka ng mabilis at makakayanan ang anumang banta na makikita. Pagkatapos, lumingon siya kay Asher Dragon at sa grupo niya. Ang mga taong ito ay dating mga kampan ko at may karanasan sa bagay na ito. Iminumungkahi ko na hayaan mo silang manguna. Maaari mong pag-usapan ang mga detalye sa iyong sarili. Tumanggaw si Asher Dragon at ang kanyang grupo. Oo, naiintindihan. Tara na, sabi ni Asher Dragon. Pagkatapos, ang lahat mula sa Carrie Gray Academy ay sama-samang umalis. Nagdala rin sila ng isang grupo ng mga banal na kasangkapan at mga pana. Tungkol sa defense barrier na nakapaligid kina Kirea at Rachel niya, ipaubaya ko ito sa iyo. Ikaw ay taga Kirea, kaya mas madali para sa iyo na hawakan ito. Bili ni Levi kay Sammy. Naniniwala si Levi na hindi ito magiging mahirap para kay Sammy dahil sa mga kakayahan ng triple group. Pagkatapos nun, tumingin si Levi kay Craig at sa grupo niya. Lahat kayo ay dapat na madagdagan ang proteksyon ng hadlang sa pagtatanggol. Hindi na kailangang maglunsad ng ganap na pag-atake. Sapat na iyon para pigilan sila sa pagpasok. Huminto muna siya bago nagpatuloy, at saka, bilisan mo at tapusin mo ang paghahanda para sa depensa ni Erudia. Kayong lahat ang namamahala sa mga modernong armas na ginagamit laban sa mga kaaway. Gayunpaman, ang mga ordinaryong sistema ng pagtatanggol ay walang silbi laban sa mga super-powered na martial artist ng mga kalaban. Naaalala ko ang Sacred Organization at Maya Industries ay bumuo ng isang bagay upang matugunan ang problemang ito. Maaari ko bang iwan ito sa iyo? Tatanggi na sana sina Donald at Tyrone. Gayunpaman, sumagot kaagad si Deathfiend, maaari mo itong ipauwi sa amin. Ang aking amo, ang Dark Emperor, ay nag-utos sa Maya Industries at Sacred Organization na sundin ang utos ni Erudia. Nag-aalangan pa sina Donald at Tyrone. Ano ang relasyon ni Dark Emperor kay Erudia? Bakit handa niyang gawin ang lahat para makatulong? Inalok pa niya kay Levi ang kanyang trump card. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sa kabila ng reserbasyon ni na Donald at Tyrone, hindi sila nang ahas na tumutol dahil sa itinuro ng kanilang amo. Wala silang choice kundi sundin ito. Pagkatapos nito, titipunin ko ang lahat ng puwersa sa Sacred Organization. Sabi ni Deathfiend. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2716. Isang futuristic na bansa.
Dumating dito si Deathfiend at ang kanyang club upang tumulong at magkaroon ng pangunahing kapangyarihan. Hindi kailanman isiniwalat ng sagradong organisasyon ang tunay na lawak ng lakas nito. Gayunpaman, ipapatawag nila ang lahat ng kanilang mga miyembro upang magtipon kay Erudia sa pagkakataong ito. Salamat, kami ay nagpapasalamat sa iyong tulong. Sagot ni Craig. Gayunpaman, naghinala siya sa sagradong organisasyon. Bakit sila tumulong? Pinipigilan pa nila kami para tulungan kami. Sinabi ni Divine Brigadier na kakampi sila. Sinabi niya sa amin na huwag mag-alala o maghinala sa anumang gagawin nila. Sino itong Dark Emperor? Bakit niya tinutulungan si Erudia? Hindi ko gets. Mabuti, kung tipunin mo ang lahat dito, ito ay nangyayari ang aming mga pagkakataon. Pagkatapos mong matipon ang lahat, hayaan mong mahalin mo ako sa kanila at hintayin ang aking mga tagubilin. Sabi ni Levi. Humingi rin ng pahintulot si Levi na manguna sa The Cardinal Hall at sa Dragonite. Nag-alinlangan si Craig. Hindi natin ito mapapasya sa ating sarili. Tanungin natin sila. Gayunpaman, mabilis na lumabas si DJ Leo at sumagot, oo naman, wala kaming anumang isyu dyan. Ang mga pinuno ng sinaunang angkan ni Garrison ay nagpahayag din ng kanilang pagpayag na tanggapin ang utos ni Levi. Nagulat si Donald sa kanyang nasaksihan. Bakit ang isang angkan na kasing yabang ng sinaunang angkan ni Garrison ay sumusunod sa tagubilin ni Levi? Wala silang pakialam kahit si Levi ang commander. Pakiramdam ni Donald ay may mali, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Natapos na ni Levi ang pag-deploy ng mga club sa kanilang mga gawain sa ngayon. Kailangan na lang niyang maghintay na lumitaw ang Lab of Gods. Biglang lumapit sa kanya si Divine Brigadier na may pagsisisi. Nakonsensya siya dahil naging sanhi siya ng matinding pagkawala ni Erudia. Nang ipahayag ng Lab of Gods na bubuo sila ng sarili nilang bansa, may kumuha ng senior disciple. Kung hindi, hindi na babalik dito si Divine Brigadier. Pagkatapos, tinipon ni Levi ang Divine Brigadier at iba pang mga mandirigma. Naglabas siya ng mga bote ng tila droga. Ang mga gamot ay ginawa gamit ang mga mali mula sa Restricted Area 76 at dugo. Sila ay napakabihirang. Higit pa rito, totoong mangha ang epekto ng bawat bote ng. Alinman sa mga ito ay maaaring itaas ang iyong kapangyarihan sa ibang antas. Gayunpaman, maaari silang magdulot ng masamang epekto sa iyong hinaharap. Malaki ang posibilidad na makaranas ng mga side effect mula sa mga gamot na ito. Ipabaya ko sa inyong lahat ang pumili. Paliwanag ni Levi. Gusto niyang lumakas silang lahat. Gayunpaman, hindi niya pipilitin ang mga ito na uminom ng mga gamot. Nagpasya siyang ipaubaya sa kanila ang pagpili. Makapangyarihan ang Lab of Gods. Kailangan kong lumakas. Pinili ni Divine Brigadier na uminom ng gamot. Pagkatapos ng lahat, binalak niyang iwanan ang kanyang huling mahiwagang gamot kay Forlivia. Kaya naman, kinailangan niyang inumin ang gamot na ito. Kukunin ko rin. Di nagtagal, ang iba ay gumawa din ng kanilang mga pagpipilian. Ang ilan sa kanila ay bumuti ng husto pagkatapos uminom ng gamot at tumaas sa ibang antas. Naabot lang nila ang standard na gusto ni Levi. Ngayon, mayroon silang hindi bababa sa ilang pagkakataong makipaglaban-laban sa mga mandirigma mula sa Lab of Gods. Nakilala ni Levi ang kanilang mandirigma mula sa Lab of Gods, tulad nina Lucifer at Jester King. Kaya naman, alam niya ang lawak ng kanilang kapangyarihan. Ngayong si Divine Brigadier at iba pa ay umabant na sa ibang antas, maaari na nilang labanan sina Lucifer at Jester King. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang kapangyarihan nina Lucifer at Jester King ay nasa upper middle range sa mga mandirigma sa Lab of Gods. Naramdaman ni Levi na mas malaki ang tsansa nila laban sa Lab of Gods dahil nagkaroon ng pagkakataon si Divine Brigadier at iba pa laban kina Lucifer at Jester King. Higit pa rito, may iba pang nagsisiguro kay Levi ng kanilang mga pagkakataong magtagumpay. Ito ay ang Genius Project. Ang Twin Meteorite at Warrior Princess ay nagsanay sa ilalim ng nasabing proyekto at mabilis na naisulong ang kanilang mga kapangyarihan. Naniniwala si Levi na tutulong sila sa kanyang plano. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga henyo. Ang kanilang mga talento at kakayahan ay higit sa mga miyembro ng Kerry Gray Academy. Samantala, isang malaking pangkat mula sa Lab of Gods ang dumating sa nakikitang disyerto ng Adron. Ang kalagayan ng disyerto ay malupit at matitirahan.
Wala man lang nakitang hayop. Gayunpaman, pagkatapos nilang dumating dito, nagsimulang lumitaw ang isang futuristic na bansa. Ang bawat gusali at istruktura sa bansa ay hindi kapani-paniwalang advanced at hindi kailanman nakita noon. Ang futuristic na bansa na akala lamang ng mga ordinaryong tao ay ginawang totoo ng Lab of Gods sa matitirahan na disyerto na ito. Ito ay isang kahangahangang tanawin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2717. Mula sa pananaw ng Diyos. Ang Lab of Gods ay nagtatayo ng isang bansa sa disyerto at pinangalanan itong Diviniteria. Nagulat ang lahat sa paglitaw nito. Kahanga-hanga ang Lab of Gods. Hindi napigilan ng lahat na mapasigaw sa kanilang isipan. Kailangan lang tingnan ng isa ang bansang nilikha ng Lab of Gods at malaman na ang pagsulong ng teknolohiya nito ay higit pa sa kahit saan pa. Natupad nito ang pananaw ng ibang bansa sa isang futuristic na mundo. Ito ay kamangha-mangha. Higit pa rito, ang mga mayayaman at sikat ay nangarap na manirahan sa isang bansang tulad ng Diviniteria. Ang ilang mga bilyonaryo ay nais na mamuhunan ng isang nakakatawang halaga ng pera upang lumikha ng mga katulad na futuristic sa mga lungsod. Sa sandaling lumipat sila sa gayong futuristic na mundo, tatangkilikin nila ang mas mataas na kalidad ng buhay kaysa saan man. Naniniwala sila na ang gayong pamantayan ng buhay lamang ang karapat-dapat sa kanilang hangarin. Iyon ang hindi kailanman inaasahan ng iba na makamit. Habang nag-iisip pa sila ng isang futuristic na mundo, may nakagawa na nito. Hindi nagtagal, lahat ng bilyonaryo ay naglalayong pumunta doon. Handa silang gawin ang lahat para makapasok doon. Kaagad, itinoon ng buong mundo ang atensyon nito sa futuristic na bansang ito. Ang lahat ay namangha na ang Lab of Gods ang nagtayo nito. Nakakatakot isipin na ang Lab of Gods ay nangunguna sa mundo sa armas at iba pang pagsulong sa teknolohiya. Nakamit ng Lab of Gods ang isang hindi pa nagagawang taas. Hindi katakataka na ang Lab of Gods ay may kumpiyansa na magdeklare ng digmaan sa buong mundo. Dati, iniisip ng lahat kung ano ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob. Ngayon, sa pagtingin sa bansang kanilang itinayo, lahat ay maaaring hulaan kung bakit. Ang Lab of Gods ay hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay upang ipakita sa mundo kung gaano ito kakilakilabot. Sa sandaling ito, ang mga tao ay nanginginig sa takot. Naniniwala sila na walang saysay na labanan ang Lab of Gods. Mas mabuting sumuko kaagad. Hindi nagtagal, inilagay ng Lab of Gods ang lahat ng kagamitan nito sa Diviniteria. Nakahanda na ang lahat. May isang matayog na gusali sa gitna ng Diviniteria na napakataas na abot hanggang langit. Kahit na ang pinakamataas na gusali sa mundo ay tila maliit sa tabi nito. May futuristic na lab sa pinakamataas na punto ng gusaling ito. Mayroon itong malinaw na salamin sa mga bintana na nagpapakita ng maulap na tanawin. Higit pa rito, pinalibutan ng mga high-tech na sasakyang panghimpapawid ang lab. Maaaring maglakbay ang lab sa kalawakan anumang oras. Dahil sa hindi kapani-paniwalang taas ng lab, ang isang tao ay maaaring tumingin sa labas ng bintana at isipin ang pagtingin mula sa pananaw ng Diyos sa nilalang sa ibaba. Sa sandaling ito, pumasok si Mr. X at ilang iba pa sa lab para isagawa ang susunod na plano. May bagong impormasyon ba? Tanong ni Mr. X. Kakatanggap lang namin ng balita. 2 ng mga bansang dating nakipag-alyansa kay Erudia ang nag-withdraw ng kanilang suporta. Ang natitirang mga bansa ay nakikipag-alang-alang din na umalis sa koalisyon. May sumagot. Ngumisi si Mr. X at sinabing, huwag kang mag-alala. Higit pang mga bansa ang malapit ng abandonahin ang Erudia. Gayunpaman, mabilis na nag-react si Erudia. Itinalaga nila si Levi bilang commander. Pinapalawak na niya ngayon ang defense barrier para palibutan ang kalapit na Kirea at Reso niya. Na-trigger si Lucifer at ang iba pa nang marinig ang pangalan ni Levi. Si Levi ay isang madaling target batay sa kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, marami ang pumuri sa kanyang madiskarteng isip. Nakipaglaban din si Levi kay Bruce. After that, inawi niya rin kami. Walang kasing talino sa kanya. Kaya, ginawa ni Erudia ang tamang pagpili sa paggawa sa kanya bilang komandante. Patuloy ni Mr. X, bagay si Levi.
Siya ay mapanlikhang mag-isip na palawakin ang hadlang sa pagtatanggol upang maiwasan ang mga kalapit na bansa na sumuko sa atin at gawin ang ating mga hakbang sa pag-atake sa kanya. Pagkatapos, tumikim si Mr. X at sinabing, gayunpaman, walang silbi ang lahat. Hindi niya tayo mapipigilan kahit papahabain pa niya ang defense barrier. Ang hadlang sa pagtatanggol ay wala sa amin. Sa makatuwid, ito ay walang pag-aalala. May iba pa bang balita? Medyo nakakatakot yung kasunod. Tinawag ng Sacred Organization ang lahat ng makapangyarihang tao nito mula sa buong mundo para magtipon sa Erudia. Gumagalaw sila habang nagsasalita kami. Nagsimula na, takot na sagot ng tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2718. The Ruffian and the Gentleman. Nang marinig iyon, nagkaroon ng pagbabago sa mukha ng lahat. Hindi nila napigilan ang pakiramdam na ang mga gods of Restricted Area 76 na ay may isang bagay na nakatago. May koneksyon ba sila ni Erudia? Bakit nila sinusuportahan si Erudia sa lahat ng paraan? Tila naubos na nila ang lahat ng mayroon sila ng walang pag-iisip. Aking kabutihan. Handang-handa pa nilang ilabas ang iba't ibang uri ng mga banal na kasangkapan dati upang labanan ang mga Leviathan. Walang alinlangan, ang Lab of Gods ay walang kaalam-alam tungkol sa kung gaano karaming mga Diyos ang naruroon sa Restricted Area 76 at kung gaano karaming kagamitan ang taglay nila. Kanina, natarante sila dahil akala nila halos lahat ng mas makapangyarihang Diyos mula sa Restricted Area 76 na ay dumating para iligtas si Erudia sa lahat ng kagamitan. Dapat ba natin silang pigilan? Maingat na tanong ng especially Iya. Ayos lang. Wala tayong dapat ikatakot. Nagtataka lang ako tungkol sa relasyon ng Diyos ng Restricted Area 76 at Erudia. At saka, nagdududa ako kung bakit ang Dark Emperor at ang iba pa ay hindi man lang nagpakita sa ilalim ng ganoong kritikal na kalagayan, nagtatanong na itinuro ni Mr. X. Sa isang iglap, bumagsak ang mukha ng lahat. Ang kanilang kaligayahan ay nawala sa loob ng ilang segundo. Anuman ang anuman, kumbinsido sila na ang Erudia at Restricted Area 76 na ay walang kinalaman sa isa't isa. Pinipigilan ang kanilang galit, sinubukan ni Lucifer, Jester King, at ng iba pa na bigyan ng katiyakan si Mr. X. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo mag-iiwan ng mga bato na hindi nakakaligtaan, kaya lahat sila ay lalabas sa lalong madaling panahon. Nais kong lahat sila ay yumuko ng buong pagpapakumbaba sa harap natin. At maging sa ilalim ng aming mga utos. Gaano man sila kalakas, nariyan pa rin sina Dr. Erebus at Sacroria na sumusuporta sa atin. Lahat sila ay walang takot. Kasabay nito, gumawa si Sacroria ng isa pang diskarte. Sa pangalan ng Divinity, gumawa ng isang pandaigdigang anunsyo. Ang lahat ng mga bansa at puwersa ay kailangang sumuko o nasa ilalim ng aming mga utos sa loob ng 7 araw. Ang mga makakagawa nito sa tamang panahon ay automatikong bibigyan ng mga miyembro bilang mga mamamayan ng Divinity. Ang mga sumuko at sumama sa amin mamaya ay itinuring na mga karaniwang tao susunod, ang ibang sumali sa huli kaysa sa kanila ay magiging alipin, first served basis sa pagtatapos ng 7 araw na palugit, sila ay ituturing na ating mga kaaway, ang anumang pagsuko ay hindi maaalipin o lilipulin. Di nagtagal, gumawa ng Divinity ng isang opisyal sa buong mundo na anunsyo tungkol doon. Ipinadala nito ang buong mundo sa isang estado ng siklab ng galit. 7 araw. O ano? Kumbaga, mas maaga silang sumuko, mas mabuti. Kung hindi, maaari lamang silang maging alipin. Sa pinakamaraming sitwasyon, wala itong kabuluhan kahit pahanda silang sumuko makalipas ang 7 araw. Not to mention, the Lab of Gods was actually using psychological warfare. Itinago ang kanilang mga kakayahan sa simula, ang buong mundo ay nakikibahagi sa mga laro ng paghula. Pagkatapos, sa wakas ay inihayag nila ang makapangyarihang mga Leviathan at pinamunuan ang mundo sa isang estado ng takot. Gayunpaman, sinusubukan pa rin ng Lab of Gods na subaybayan ang kinaroroonan ng mga Leviathan sa ngayon. Nagtalaga sila ng isang espesyal na task force na nilagyan ng pinaka-advanced na mga makina sa huling lokasyon ng mga Leviathans bago sila nawalan ng kontak, umaasang matunten sila. Higit pa rito, halos ipinaalam na nila sa Sacroria ang tungkol dito para makaisip sila ng countermeasure. Gayunpaman,
Nagbago ang kanilang isip sa huling minuto tulad ng iniisip nila. Hindi nararapat na abalahin ang Sacroria sa gayong walang kwentang bagay. Sa kabilang banda, alam ni Dr. Erebus iyon at sinusubaybayan niya ang mga Leviathan sa lahat ng paraan. Inilagay ng Lab of Gods ang kanilang pag-asa kay Dr. Erebus dahil siya ang nag-imbento ng mga makinang pangdigma na walang talo. Kaya, kumbinsido sila na magagawa niya ang mahika. Mr. Nandito si X, Dr. Erebus at ang iba pa. May tumawag. Sa sandaling iyon, isang futuristic na sasakyang panghimpapawid ang lumitaw sa platform na nakakabit sa kabilang panig ng bintana. Sa susunod na sandali, bumaba ang ilang figure mula rito at dumiretso sa kanila. Walang pag-aalinlangan, pinangunahan ni Mr. X ang lahat para salubungin sila. Si Dr. Erebus ay nasa mas mataas na posisyon kaysa sa kanya dahil si Dr. Erebus ay miyembro ng Sacroria. Si Dr. Erebus, maligayang pagdating. Malakas na bati ng lahat sa kanya. Nang bumukas ang pinto, sabay na pumasok si Dr. Erebus. Nakasuot ng matikas na suot, mukha siyang marangal na may kapansin-pansing singsing sa kanyang balingkinitang daliri at may tatak na relo sa kanyang palso. Bukod pa riyan, nakakabighani ang kanyang facial feature sa likod ng isang pares ng gold-rimmed spectacles. Naglalabas ng kakaibang vibe ng isang marangal na ginoo, madali niyang mapapangiti ang lahat sa paligid niya. Para siyang isang prinsipe mula sa maharlikang pamilya. Nakatayo sa tabi ni Mr. X, si Dr. Erebus ay lubos na kabaligtaran sa kanya. Kung ang isa sa kanila ay mukhang ruffian sa isang suit, habang ang isa ay isang marangal na ginoo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2719. Alam niyang patay na ang mga Leviathan. Gayunpaman, sinong mag-aakala na ang gayong marangal na ginoo ay isang cold-blooded murderer? Lagi siyang may hawak na scalpel sa kanyang kanang kamay. Ito ay isang itim na scalpel na maaaring magwasak ng kahit ano nang walang kahirap-hirap. Halos bawat sandali ng kanyang buhay ay ginugol sa pagsasagawa ng autopsy. Sa madaling salita, walang tigil ang pag-agaw niya ng hindi mabilang na buhay araw-araw. Walang nakakaalam kung gaano na siya katagal nabubuhay sa mundo. Tiyak na magpapalamig ito sa gulugad ng lahat kung sakaling malaman nila ang tungkol dito. Kamukha pa rin ni Dr. Erebus kung ano siya noong unang nakilala siya ni Mr. X. Iyon ay mahigit 30 taon na ang nakalipas. Tila hindi pa siya tumatanda sa buong taon. Wala man lang kahit katiting na pagbabago sa kanya. Maging si Mr. X ay walang alam kung gaano katanda si Dr. Erebus. Inakala niyang si Sacroria lang ang nakakaalam ng sikreto ng maitim na doktor. Ang lahat ay hindi napigilan ang kanilang mga utak. Tao lang din si Dr. Erebus tulad nating lahat, di ba? Pero bakit walang senyales ng pagtanda sa kanyang mukha kahit na lumipas ang ilang dekada? Paano niya nagagawang mag-imbento ng mga bagay na lampas sa imahinasyon ng lahat? Kahit na hindi nila maisip ang mga dahilan, isang pag-alo ng hindi maipaliwanag na takot ang nagsimulang bumangon mula sa kanilang sarili. Paano naging posible para sa isang ordinaryong tao na makalusot sa restricted area 76 at makahuli ng ilang Diyos mula doon? Paano mapapatay ng isang ordinaryong tao ang ikalawang henerasyon ng mga progenitor nang walang kahirap-hirap at isagawa ang mga autopsy sa kanila? Napakaraming bersyon ng mga alamat tungkol kay Dr. Erebus. Kahit na ang maalamat na Sacroria ay hindi maihahambing sa kanya sa bagay na iyon. Siya nga ang iconic na simbolo na hinahangaan ng karamihan mula sa Lab of Gods. Sa katunayan, si Mr. X ay isa sa kanila. Ang pinaka-nakakatakot na katotohanan tungkol kay Dr. Erebus ay na siya ay talagang isang doktor na nakabase sa isa sa mga ospital sa Zarain, ngunit walang sino man ang may anumang palatandaan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sabi na tanong ni Mr. X, Dr. Erebus, nandito ka ba dahil natunton mo ang kinaroroonan ni Leviathan? Lahat ng iba ay tuwang-tuwa sa kanya. Oo, tahimik na tumanggo si Dr. Erebus. Pagtitig sa kanya, lahat ay nakaramdam ng kaba. Kumusta ang lahat? Nasaan ang mga Leviathan sa ngayon? Gayunpaman, umiling si Dr. Erebus. Wala rin akong ideya kung nasaan sila ngayon. Pero alam kong patay na silang lahat. Ano? Patay na silang lahat?
Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Nanlaki ang mga mata nila sa lubos na hindi makapaniwala. Patay na lahat ng Leviathans. Paano ito posible? Hindi pwede. Hindi ito maaaring mangyari. Imposible. Kung kayang patayin ni Erudia ang lahat ng Leviathans, bakit kailangan nilang makita ang mga Leviathan sa pamamagitan ng mga taktika at bitag sila sa isang misteryosong rehiyon? May itinuro sa pagkataranta. Oo, sumasang-ayon ako sa iyo. Higit pa rito, batay sa katalinuhan mula sa aming mga especially iya, si Erudia ay nakukuha lamang ang mga Leviathan sa ngayon, na may limitasyon sa oras, marahil 1 buwan, sa pinakamababa. Umalangaw-ngaw ang ibang tao. Kung tutuusin, ang mga Leviathan ay hindi magaganap na mga makinang pangdigma. Paano posible na lipulin sila ni Erudia? Hindi pwede. Hindi sila pwedeng mamatay. Sa isang iglap, nagsimulang makipagtalo sa mga miyembro ng Lab of Gods kay Dr. Erebus. Kumbinsido sila na imposibleng maalis ang mga Leviathan. Hindi sa banggitin, mayroong kabuuang 3,000 sa kanila. Paano posible para kay Erudia na panasan silang lahat? Nakita nila na magiging mahirap din para sa Labs of Gods na labanan ang mga Leviathans kung hindi nila makontrol ang isipan ng War Machine. Hindi maiiwasan, sila mismo ay makakaranas din ng malaking kawalan. Hindi pwede. Tumanggi silang maniwala. Anong kalokohan? Sa mata ng iba, ang Leviathan ay isa lamang makinang pangdigma dahil hindi pa nila nasaksihan ang tunay na kapangyarihan nito. Gayunpaman, iba ito para sa lahat sa Labs of Gods. Alam na alam nila ang walang katulad na kapangyarihan ng mga Leviathan. Kaya naman, sigurado sila na ang mga makinang pangdigma ay hindi malipol. Walang sino man sa Erudia ang may ganoong kakilakilabot na kapangyarihan. Ang mga Leviathan ay hindi matatalo. Si Dr. Erebus, siguro nagkamali ka. Sa ngayon, nawalan lang kami ng kontak sa mga Leviathan. Hindi ibig sabihin na patay na silang lahat. Ganti ni Mr. X. Ipinagpalagay niya na si Dr. Erebus ay hindi makapag-isip sa pagkawala ng mga Leviathan. Gayunpaman, tumanggo ang huli at sumagot, "Oo, alam ko. Pero patay na silang lahat." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2720. Lahat ay sumuko at sumama sa Divinitary. Sa round na ito, lahat ng iba ay nabigla. Si Dr. Erebus, sinabi mo bang patayin ang lahat ng Leviathans? May nag-pipe out, naguguluhan. Nagkaroon ng lubos na kawalang paniwala sa mga mata ng lahat. Muling tumanggo si Dr. Erebus. Oo, hindi mo ba alam na ang bawat Leviathan ay may sariling energy capsule? Gumagana ito bilang kombinasyon ng puso, utak, at iba pang pangunahing organo ng tao. Ngunit ngayon naramdaman ko na ang kanilang mga kapsula ng enerhiya ay tumigil sa pag-ikot. O baka, dapat kong sabihin na sila ay nasira. Kaya naman, nakumpirma kong patay na silang lahat. Totoo ba yon? Ang mga salita ni Dr. Erebus ay nagpadala ng ilan sa kanila sa pagkakilala. Namula ang mga mukha nila sa isang iglap. Hindi may kakaila, sila ay nasa isang delikadong kalagayan kung ang mga Leviathan ay namatay. Hindi ko pa rin matanggap. Siguradong hindi ko maramdaman ang kanilang mga kapsula ng enerhiya dahil naakit sila ni Erudia sa isang hiwalay at mahiwagang rehiyon. Maaari nitong hadlangan ang anumang senyales mula sa labas ng mundo na makalusot. Kahit na ang anumang mataas na advanced na teknolohiya ay hindi makakatulong. Siguradong wala akong ma-detect na signal mula sa mga energy capsule nila dahil doon din. Sinuri ni Mr. X ang matter of factly. May isa pang punto. Naniniwala ako na ang mahiwagang rehiyon na ito ay malapit na sa Restricted Area 76. Gayunpaman, hindi kayang talunin ng mga tinatawag na gods ang Leviathans. Hindi banggitin, kailangan alang mo ang Restrict Area 76 kapag nagdidisenyo ng Leviathans, hindi ba? Kahit na ang kanilang husay sa pakikipaglaban o banal na kasangkapan ay maaaring makapinsala sa mga Leviathan, hindi hanggang sa lawak ng pagkabasa ng kanilang mga kapsula ng enerhiya. Ako ba? Tama ba? Huwag kang mag-alala. Ang espesyal na task force na itinalaga sa paghahanap ng mga Leviathan ay napakahusay. Naniniwala akong masusubaybayan natin sila sa loob ng 7 araw. Confident niyang dagdag.
Ang iba ay tumango bilang pagsang-ayon at nadama ang kanyang paliwanag na may katuturan. Sa halip na pabulaanan ang kanyang mga salita, tanong ni Dr. Erebus, nakipagtulungan ba kay Erudia ang mga tinatawag na Gods of Restricted Area 76? Oo, mukhang sinusuportahan nila si Erudia sa lahat ng paraan sa ngayon. Tumanggaw si Lucifer. Fine, atakehin natin si Erudia makalipas ang 7 araw. Ako mismo ang lalaban sa Restricted Area 76. Samantala, ang Sacroria ay magbibigay ng kamay sa mga oras na ikaw ay nasa malalim na tubig. Mabagsik na inihayag ni Dr. Erebus. Si Dr. Erebus, nabanggit, lahat ay tumanggaw ng masunurin. Sunod, nilinggan muli ni Dr. Erebus si Mr. X. Ano ang tingin mo kay Zarain? Walang duda, makapangyarihan talaga si Zarain. Pero kilalang kilala namin ang isa't isa. Ambisyoso silang maging Panginoon tulad natin. Kaya, sa tingin ko hindi ko sila susuko. Ngayon na ang diskarte natin ay ang lupigin ang mundo, baka kailangan nating magdeklare ng digmaan laban sa kanila. Sagot ni Mr. X. Kung gayon ay tandaan na pigilan sila sa pagbuo ng isang alyansa kay Erudia. Hindi natin dapat hayaan ang magkabilang panig na makipag-ugnayan sa isa't isa. Itinuro ni Dr. Erebus bago siya umalis at dumiretso sa kanyang laboratorio. Walang alinlangan, ang iba't ibang rehiyon ay halos itinakda para sa iba't ibang bansa sa futuristic na lungsod, ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, biglang naliwanagan ni Dr. Erebus si Mr. X. Hinahampas ang sarili sa likod ng kanyang ulo, sumigaw si Mr. X. Muntik ko nang makalimutan yon. Maaaring baguhin ng mga kaaway ang kanilang paninindigan at maging kaalyado anumang oras. Lahat, may bago akong announcement. Ang anunsyo ng Diviniteria ay nagresulta sa isang kaguluhan sa buong mundo. Ang lahat ay lubos na natahimik sa sandaling alam nilang dapat silang sumuko sa loob ng 7 araw. Di nagtagal, isang malaking grupo ng mga milyonaryo at mga mula sa matataas na lipunan ang nagpasyang sumali sa Diviniteria ng paisa-isa. Kabilang sa kanila, naroon ang pinakamalaking tao mula sa Adron, mga petroleum tycoon, machinery tycoon, iba pang business conglomerates mula sa Baykip, at iba pang maimpluwensyang figure mula sa buong mundo. Nagambag pa sila ng kanilang mga mali at ari-arian ng may lubos na katapatan sa Diviniteria. Pagkatapos ng lahat, inaasahan nila ang advanced na pamumuhay ng isang futuristic na lungsod. Kaya naman, nag-opt-in sila ng walang pagdadalawang isip nang malaman nila ang tungkol sa ibinigay na time frame na 7 araw. Para sa unang batch ng mga taong sumali sa kanila, tinanggap sila ng Diviniteria na may premium na pinapayagang gaya ng ipinangako. Bukod pa riyan, nangako pa silang magtatayo ng isang futuristic na lungsod para sa mga bagong pasok na mamamayan matapos nilang masakop ang buong mundo. Marami ang namula sa excitement matapos sumuko ang unang batch ng mga milyonaryo at sumali sa Diviniteria. Kasunod nito, parami ng parami ang sumali sa Diviniteria. Maging ang Lab of Gods ay namangha sa mahusay na tugon ng iba. Na-trigger ng unang batch ng mga bagong sumaling mamamayan, lahat ay nagmamadaling sumuko at sumama sa Diviniteria ng baliw, sa takot na baka mawalan sila ng pagkakataon na gawin ito anumang oras.